Ngayon, habang kakaunti pa ang mga tao natin, sisikapin natin na nabilisan ito para sa paglabas natin ay magagawa natin, magaganap nyo ang isang layon na ito na mapagkilala nyo ang presensya ni Yesus Kristo. Kita nyo, kung siya nga'y narito ngayon, haya't panatag na ang lahat ng bagay. Siya mismo ang gumawa ng salita. Narito siya para patotohanan ito. Pinatunayan niya na patotohanan niya ito. Sadyang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakita natin na ginawa niya ito kagabi nang di nabibigo. Nakikita natin siya gabi bawat gabi, at araw bawat araw, at taon bawat taon. Ni minsay di pa nangyari na may bagay siyang inihula, maski kailan pa yun. Kailan ba yun magaganap? Sa libo-libong pagkakataon na yun, na anupat nangyari namang talaga ng eksakto hanggang sa pinakatuldok, sa itinakdang panahon at tama. Paano yun? Ilan po rito ang nalalaman yan, at alam ang pagmiministeryo, at nalalamang totoo talaga yan. Ayan nga kayo. Ni minsan, maski kahit gaano pang ka-imposible, ay siya nga't nangyayari talaga. Siya ay Diyos. At kung magagawa nating mapagkilala yan, ay panghawakan na natin talaga ng mainam. At ngayon, masyadong napakaiksin ng panahon natin na makalagi sa dakong ito. Sa palagay ko, 3 gabi na lang, o 2 gabi na lang at 1 araw, pagkatapos ng gabing ito. Sa palagay ko, itong linggo na ng hapon ang pagtatapos na gawain. Sisikapin po natin na matapos ng linggo ng hapon para ang mga pastor at ang lahat. Ayaw naman nating hindi kayo makadalo sa inyong simbahan. Ang hangad lang natin ay makapagdagdag sa iglesia at makapagbigay sa inyo ng lalong higit na pananampalataya sa Diyos na inyong pinaglilingkuran sa inyong simbahan. Kita nyo? At ayaw naming masasarado na lang ang mga pintuan ng simbahan sa anong paraan. Hangad namin na makalagi kayo roon. Pero heto ngang sinisikap namin na matulungan kayo na mapalakas pa kayo lalo. Ang revival nga ay hindi ibig sabihin nun ay magdagdag ng iba pa sa iglesia. Ang ibig sabihin ng revival ay buhayin pa ng lubos yung bagay na taglay-taglay nyo na. Tama po. Isang revival. Pinagmamasdan ko isang beses sa tabing dagat kung saan umiihip doon noon ang hangin at talaga namang may paggalaw. Kaya't di po pala sa tabing dagat, sa Lake Michigan po pala. Nakatayo ako roon at pinagmamasdan ko yung mga alon habang paparating sila. At yung dagat nga'y lulukso-lukso o yung tubig po pala'y lulukso-lukso at yung mga bangkay tumataas baba at naisip ko, anong nangyayari? Naisip ko, nagkakaroon pala ng revival ang lawa. Yung ngayon, lumulukso-lukso ito at gumagalaw-galaw. Bakit? May malakas kasing hangin na humahagibis pababa rito. Naisip ko, alam nyo ba, wala ni maski isang patak ng tubig doon ngayon na anupat tahimik at di gumagalaw. Niga patak na tubig. Lahat ay sadyang may pagkilos. Ngayon, anong idinudulot ng pagkilos nun doon? Alam nyo ba kung anong idinudulot ng pagkilos doon sa tubig? Inaanod po ang lahat ng basura palayo doon, papunta sa pangpang. Yan po ang kailangan natin ngayon. Ang maanod ang lahat ng kawalan ng pananampalataya palayo sa pangpang. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang manghibabaw sa lahat. Yan po ang kailangan natin, isang revival, at maanod ang lahat ng kawalan ng pananampalataya palayo, at lahat ng panggulo at pamahiin, at ganung mga bagay. Magsipunta kayo at nang makita nyo na ang Diyos ay nananatili parang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit nagdadaos tayo ng mga revival. Tulungan nawa tayo ng Panginoon habang pinipili natin ang tekstong ito at binabasa ito para sa gabing ito. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita na makikita rito sa San Mateo sa 12 kabanata, 38 at hanggang sa 42 talata. At ang teksto ko sa gabing ito ay ang presensya ng Diyos na di nakikilala. Kagabi ay pinag-uusapan natin ang tungkol kay Jesus na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At nakita natin na talagang siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon ang kanyang presensya. Yamang siya'y nananatiling siya pa rin ay di nakikilala. Basahin natin. Nung magkagayoy sa kanya ang ilan sa mga eskriba at sa mga pariseo na nangagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalo niya ay humahanap ng isang tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninibe na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. At magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito. At ito'y hahatulan, sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon.
Ang di nakikilalang presensya. Ano kayang iniisip ng mga taong yun? Ang Diyos sa tuwina ay palaging ganoon sa tuwing dumarating siya. Nung narito si Jesus sa unang pagkakataon, sinabi niya, inyong pinapuputi at ginagayakan ang mga pader at mga libingan ng mga propeta, at samantalang kayo naman ang naglagay sa kanila doon. Kita niyo, may bagay na nagaganap at napapalampas lang yon, at inililihim nga ito ng Diyos sa mga mata ng mga pantas at matatalino, at iniahayag ito sa mga sanggol na mapagkilala. Pinasalamatan ni Jesus ang Ama sa pagpangyari sa bagay na yon, kita nyo? Dumayon yun mismo sa mga tao at di nila yun namalayan. Ipagpahalimbawa na lang natin sa inyo ng mga Katoliko rito ngayong gabi. Naalala niyo po ba mga ilang taon na rin ang nakalipas? Si Joan of Arc sa Pransya, yung munting binibining yun na sadyang pinangunahan niya yung paghimagsik sa Pransya, pero sadyang ang isa siyang lingkod talaga ni Kristo. Ano ang ginawa sa kanya ng simbahan niyo? Sinunog siya sa isang tulusan bilang mangkukulam dahil nakakita siya ng mga pangitain at siya'y espiritual. Kaya't sinunog siya ng Iglesia Katolika bilang mangkukulam sa tulusan dahil isa siyang espiritual at nakakakita ng mga pangitain. Ilang taon lang pagkatapos nun, nalaman nilang ang babaeng yun na isa palang banal. Kaya siyempre, nangumpisal kayo ng katakot-takot, hinukay niyo yung katawan ng mga paring yun na humatol sa kanya at sumunog sa kanya at itinapon sila sa ilog. Siyempre, hayan nga, nangumpisal kayo ng katakot-takot sa pamamagitan ng paghukay sa katawan ng mga paring yon. Ngayon, dun sa panahon noon ng mga propeta, ano pong nangyari? Ganoon na ganoon din ang ginawa ng mga tao. Hindi nila nakilala ang mga propeta hanggang sa lumipas na lang ang pagdating ng mga propeta yon. Natapos na ang pagmiministeryo, inilabas na ang mga hirang, at matapos na sila'y wala na sa eksena, ay dun pa lamang napagkilala ng mga tao na may propeta pala sa kalagitnaan nila noon. Si Jesus, naparito siya sa lupa. Sumasa kanya ang Ama, ang Diyos. Ako at ang aking Ama ay iisa. Ang aking Ama ay nananahan sa akin. Hindi ako ang gumagawa ng mga gawa, kundi ang aking Ama. At kung di ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag ninyo akong isampalatayanan. Ngayon, kung mapapansin nyo, nung pumarito siya, halos nasa isang munting bahagi lang ng 90 bahagi ng mundo ang nakakaalam na siya'y narito pala sa mundo nung panahon na yon. At samantalang siya ang tagapagligtas ng mundo. At mangyari ngang hindi napagkilala ng mga tao kung sino siya, maski yung iglesia o wala nga halos hanggang sa maipako na nila siya, mailibing, at magbangon sa ikatlong araw, bago pa lamang nila nakilala kung sino pala siya. Paparito ito at lilisan, at hindi ito makita-kita ng mga tao hanggang sa wala na ito. At sila, dahil sa hindi ito umaakma sa kanilang teolohiya, hindi ito bumagay sa panahon na yon, kita nyo? Ang nangyayari kasi, ang mga tao ay nabubuhay lagi sa silaw ng ibang kapanahunan sa tuwina. Ang dahilan kung bakit hindi nila tinanggap si Jesus ay dahil nabubuhay sila sa silaw ng kautusan. At nung dumating si Jesus na hindi naman sinasalungat ang kautusan, pagkus dumating nga upang tuparin ang kautusan, bueno, hindi nila matanggap-tanggap siya dahil ang mensahe niya ay di sakto sa pagkakakredo nila ng mahabang panahon. At ang tawag nga doon ay mga tradisyon. At di nga siya dumating na nakaayon sa kanilang mga tradisyon. Hindi niya ginawa ang kanilang mga tradisyon. At kung tutusin pa nga'y kanya yung binubunggo at winawasak at gumagawa ng mga bagay na kontra doon, ano pa tiniisip nilang winawasak niya ang mga iglesia? At di nila siya matanggap-tanggap dahil sa mensahe niya. At ngayon nalalaman natin na dumating siya noon ng sakto sa pagkakalinya sa propesiya ng Diyos. Pero di nila yun nalaman nung panahon na yun doon. At maaari itong mangyari uli. At wala man lang tayong kamalay-malay dito. Nakikinita ko nga, ano kaya kung aktual na magpakita siya ngayong gabi? Sadyang magiging salungat ito sa lahat ng mga pinanukala natin sa ating mga chart at sa ating mga eskwelahan at bagay-bagay. Kakunti lamang ang makakaalam sa nangyayari. Sinabi niya magiging ganoon ang paraan ng kanyang pagdating. Ngayon, si Jesus nga, nung panahon na yun ay kahit pa may pagkakakilanlan batay sa kasulatan, sa pamamagitan ng mga kasulatan, ang mga eskriba at mga pariseo ng panahon na yun, ay di man lang siya makilala. Bakit di man lang nila napakilala? Bakit hindi nila yun nagawa? Dahil iba kasi ang inakala nila sa bagay na ito. Sa punto ngang yun, ay sinabi sa kanila ni Jesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, dahil iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kita nyo? Ngayon, dumating nga siya ng saktong-sakto sa mga kasulatan. Pero ang inaakala ng mga tao sa pagtataya nila sa pagdating niya ay ang Mesyas nga ay gagawin kung ano yung ginawa noon ni Moises o ginawa noon ni Noe.
nagagawa ng daong o ano pang iba. Pero ang dahilan kung bakit dumating siya rito sa paraan na yon ng kanyang pagdating ay di man lang nakita ng mga tao sa mga kasulatan dahil yung mga tradisyon nila ay di yun itinuturo sa kanila. Kaya ang mga tao ay naguluhan na di nila tuloy na malayan kung ano na bang nangyayari. Iniisip ko, ano kaya kung mangyari yan ngayon? Iniisip ko kung gaanong kaiba ito sa mga itinuro sa atin ng ating mga tradisyon. At maaari nga itong dumating at dadaan na lang at di natin yun mamamalayan hanggang sa makadaan na ito. At tapos na. Sa ganyang paraan nga ito darating. Alam nyo ba, nung dumating si Juan Bautista sa eksena, yun nga'y naihula na doon pa sa aklat ng Isayas ng daan-daang taon na bago pa. Halos 800 taon nung ipropesiya yun ni Isayas, sa palagay ko, bago ang pagdating ni Kristo. Alam nyo ba na si Juan ay dumating ng sadyang saktong-sakto sa pagkakasabi ni Isayas kung papaano nga siya darating at maging yung mga alagad ay di yun napagkilala? Isang araw nga, sa Mateo 11, nasa bilangguan noon si Juan, at may mga alagad. Ilan sa mga alagad ang lumapit para tanungin si Jesus kung siya na ba talaga ang isang ito, o kailangan pa nilang maghintay ng iba. Ngayon pansin ninyo, hindi nga sila binigyan ni Jesus ng aklat na malalaman niya doon kung ano ba dapat ang gagawin niya, kung ano ba dapat ang gagawin niya sa bilangguan, o kung ano ba dapat ang ikilos niya. Sinabi lang niya, manatili kayo at pagmasdan kung anong mangyayari at magsiparon kayo para ipakita kay Juan ang mga bagay na nakita ninyong ipanangyari. Yun na mismo ang katunayan na siya mismo yung salitang yon. At ngayon tandaan nyo, ang salita ay palaging dumarating sa isang propeta. Alam nating lahat yan. Hindi gumagawa ang Diyos maliban na ipakita niya muna sa kanyang mga propeta. Yan ang dahilan kung bakit ang aklat ng kapahayagan ni Jesus Kristo ay ang buong kapuspusan ni Kristo na inilagay rito sa harap natin, ang aklat. Ngayon, siya nga'y magpapadala ng isang tao na magpapatotoo ng aklat na ito, maghahayag nito, magbubukas ng mga tatak at iba pa. Pero sa usapin ng lalong higit na kapahayagan ni Kristo, haya't heto na mismo ito na nakilala rito. Siya ang kapuspusan nito ng kapahayagan. Ngayon pansinin, hindi nga ito nabibigo kahit kailan. Pero dumarating nga ang salita sa propeta. Tingnan niyo roon si Juan na nakatayo sa tubig. Inihuhula ng propeta ng Mesiyas ay naroon na mismo sa kalagitnaan nila. Ang sabi niya, ay isang nakatayo sa gitna niyo ngayon na di niyo nakikilala. Kayo babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Ngayon alalahanin niyo, siya'y nakatayo mismo sa kalagitnaan nila. Yan ang sinasabi ng Biblia at di nila yun napagkilala. Isang araw, noong lumalakad na ng papalapit doon si Jesus, nakilala siya ni Juan at ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon masdan, bago pa siya nakilala ng kahit sino, ay dumating siya sa propeta. Siyang salita. Si Juan ay isang propeta. Naalala ko yung matandang Baptist na guru ko, ang sabi niya noon sa akin, sabi, alam mo ba ang nangyari? Sabi, binautismuhan ni Jesus si Juan. Sabi ko, sa tingin ko po, hindi. Sabi niya, totoo, si Juan ay di pa nababautismuhan noon. Dumating siya na nangangaral, nagbabautismo. Walang kahit sino doon ang karapat-dapat na bautismuhan siya. Kaya si Jesus na nagbautismo sa kanya. Sabi ko, di ko lang po alam. At isang araw, sa pagsasaliksik dito, inihayag ng Espiritu Santo na ganito ang nangyari rito. Kita nyo? Masdan, lumusong siya sa tubig. Sabi ng propeta, bakit ka napaparito sa akin? Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan. Ang sabi ni Jesus, payagan mo. Masdan, dahil ito ang nararapat sa atin, marapat sa atin, na ating ganapin ang buong katuwiran. Si Juan, yamang isa siyang propeta, nalalaman niya ang salita. Siya na hain ay kinakailangang mahugasan bago maihandog. Pagkatapos binautismuhan siya. Binautismuhan siya ni Juan dahil nararapat sa atin na ganapin ang buong katuwiran. Dumating ang salita sa propeta sa tubig. At pagkatapos nung mabautismuhan na siya, ang mga tao ay ano pa rin. At ang Espiritu Santo ay bumaba. Dito nakita ng lahat. Si Juan ay nakita niya ito. Ang anghel ng Panginoon ay maaari narito po ngayon sa gabi ito. At marahil makikita ito ng isang tao at wala nang iba pa. Yung liwanag na yon, yung bituin na yon na dumaan mismo sa ibabaw ng bawat obserbatoryo, kung saan sumunod-sunod ang mga lalaking pantas, ni isang obserbatoryo ay wala man lang kamalay-malay tungkol doon. Wala nang iba pa ang nakakita rito kahit sino, maliban sa mga lalaking pantas, dahil nakatalaga para sa kanila na makita ito. Nakita nila ito. Totoong-totoo ito sa kanila. Nung ang liwanag, ang haliging apoy, ay mapasubasop si Pablo sa daan patungong Damasco, napagkilala niya na nasa presensya siya ng Diyos. Ngayon, itong Hebreong ito, hindi niya tatawagin ang ano pa mang espiritu na Panginoon, maliban na napagkilala niya na yun nga ang siyang haliging apoy na nanguna noon sa kanyang bayan palabas ng ilang. Ang sabi niya, Panginoon, sino ka baga? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang sabi niya,
Ako si Jesus. Sabi ni Jesus, nagbuhat ako sa Diyos at ako'y babalik sa Diyos. Siya nga yung apoy na yun na naroon sa nagniningas na kahoy noon, na nanguna kay Moises sa ilang, at siya nga'y bumalik sa ganoon. At heto na nga siya sa kanyang daan patungong Damasco, na subasob, at yung lahat ng mga kalalakihang kasakasama niya, ay di man lang nila nakita ang haliging apoy na yun. At yun nga'y ganoon. Ganoon na lamang katotoo kay Pablo, nanupat ang mga mata niya'y nabulag, at kinakailangan siyang akayin patungo sa lansangang yun, na tinatawag na matuwid sa Damasco. Nabulag siya. Si Ananias, isang propeta sa dakong yun, nakakita ng pangitain, nagpunta at pinatungan siya ng kamay at natanggap niya ang Espiritu Santo at nahulog ang mga kaliskis mula sa kanyang mga mata at nakakita na siya muli. Ganun na lamang yung katotoo sa kanya, nanupat, nabulag ang mga mata niya. At sa kabila nun, ay ni isa sa mga kasamahan niya ay di man lang yun na malayan na naroon pala yun, para makita sana yun. Ganoon. Ganoon din nito sa gabing ito. May isang Arya na nakaupo na magagawa niyang paratingin ng Diyos sa eksena, samantalang ang iba ay wala man lang kamalay-malay rito, mapagkilala ang Diyos. At si Jesus, nung narito siya noon sa lupa, at buong buo nang ipinamalas ang tanda na binabanggit ng Biblia na kanyang ang gagawin. Pero di pa rin nila yun napagkilala dahil di yun angkop sa kanilang tradisyon sa panahong yun. Di nga siya pumaroon at para gawin ang mga bagay na ginawa noon ni Moises. Siya'y darating at ipapanganak ng isang birhen. At siya, at ayon nga sa Deuteronomio 18:15, siya'y magiging isang propeta. At saktong-saktong ginawa niya ang mga gawang ito at mga tanda. Ang mga Hudyo nga'y mapaghanap lagi ng tanda. Itinuro sa kanila na huwag manangan sa mga talumpating intelektual. Di mo makukuha sa ganoon ang mga Hudyo. Ang mga Griego ang tinuruan sa ganoon. Pero hindi sa pamamagitan ng mga talumpating intelektual, bagkus sa mga tanda. Pakitaan mo kami ng isang tanda. Ang mga taong ito, ang sabi pa nga ng isa, Rabbi o Guro, pakitaan mo kami ng isang tanda. Gusto nilang makatiyak at samantalang pinakitaan na niya sila ng tanda at naghahangat pa rin sila ng panibago't ibang tanda. Pero tanging ang tanda lamang ng kapanahonang iyon ang may papakita niya. Ganoon din siya ngayon. Itong pagbuhos ng Espiritu Santo ang tanda ng kanyang pagpapakita, maging sa panahong ito, gaya ng ipinangako niya. Naghahanap sila ng tanda, at samantalang binigyan na niya sila ng nakabatay sa kasulatang tanda, pero naghangad pa rin sila ng ibang tanda. Diyan nga sa bagay na yan ang dahilan, at napakaraming tao ang naguguluhan sa panahon ngayon. Alam nyo, ang pag-agaw ay hayang mangyayari na. At isipin nyo na lang ang nakakalungkot doon. Hayaan niyong balikan ko rito yung tagpo kung saan si Jesus o si Juan ay nagpadala ng mga alagad para matingnan si Jesus kung siya nga ba talaga ang Mesiyas o hindi. Nung oras na yun, nagpamalas siya ng maraming bagay. Nung pabalik na, yung mga alagad para sabihin kay Juan ang mga bagay na nakita nila, sinabi ni Jesus sa mga nakaupo roon, sabi, ano ba ang inilabas ninyo para makita sa ilang? Ano ba ang inilabas ninyo para makita noong nangangaral si Juan? Lumabas ba kayo para makakita ng isang lalaking nararamtan ng maputing damit at kung ano pa? O malalambot na pananamit? Sabi, sila'y nasa sa mga palasyo ng hari. Ang mga taong ito'y naglilibing ng mga patay at tumahalik sa mga sanggol, at nagkakasal sa mga kabataan, at kung ano pang ganoon. Wala silang alam sa paghawak ng tabak na may 20. Sabi, ano bang inilabas ninyo para makita kung gayon? Isang tambo na inuuga ng hangin, isang tao na alokwensya ng isang grupo ng kaunti pang salapi at siya'y magpupunta agad sa ganito, sa halip na magpunta sa tawag ng Panginoon? Hindi si Juan, isang tao na mapapabaling ng iba, sasabihin, bibigyan ka namin ng higit pa kung itatanggi mo ito at tatanggapin ang isang ito. Hindi si Juan. Sabi niya, ano bang ipinunta ninyo rito para makita kong gayon? Isang propeta? Ang sabi niya, sinasabi ko nga sa inyo, lalo pang higit kaysa sa isang propeta. At kung matatanggap ninyo ito, ito siya na sinasabi ng propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ko na maghahanda ng daan. At yun nga ang malaki stress. Ang dakong ginampanan niya. Isang araw, tinanong siya ng mga alagad, ang sabi, bakit sinasabi ng mga eskriba na si Elias ay kinakailangan munang maparito? Sabi ni Jesus, naparito na siya at hindi ninyo ito nalaman. At nalaman nila doon na ang tinutukoy nga ay si Juan Bautista. Yung mga hinirang ng mga alagad na yon ay di man lang nila nakita kung sino siya, na siya ang Elias. Ngayon tingnan niyo po, alam niyo, ang pagparito ng Panginoon ay magiging isang lihim na pagdating. Sinabi niya, may 2 sa isang higaan at kukunin ko ang isa at iiwan ang isa. Kapag sa gabi, 2 sa bukid, kukunin ko ang isa at iiwan ang isa. Alam niyo ba, na napakaraming tao ang nawawala araw-araw sa ibabaw ng mundo na di man lang nalalaman ng kahit sino? Isa sa mga araw na ito ay maaaring ang mangyari ito na marahil sasabihin ng mga tao, bueno, ibig mo bang sabihin, ito na mismo yung kapighatian? Itong bagay na nasa atin na ngayon?
Ang akala ko ba kukunin muna ang iglesia bago itong kapaghatian? Hindi nila namamalayan at naunawaan ng pag-agaw ay naganap na pala at wala silang kaalam-alam doon. Isa kasi itong lihim na pag-alis ng iglesia. At isipin nyo na lang, ang mga tao ngayon magpapatuloy sa pangangaral. Sasabihin nilang naniniwala silang sila'y ligtas at nagpaparami ng miyembro sa simbahan at nagpapatayo ng mga simbahan at patuloy sa mga ginagawa tulad ng ginagawa ng mga tao noon sa kapanahunan ni Noe. At kung ano pa, at di man lang yun namalayan, ng pag-agaw ay tapos na pala. Nangyari na ito at hindi ninyo nalalaman. Danda-ang tao ang nawawala sa mundo at walang kaalam-alam ang mga tao kung saan napupunta ang mga taong ito. Walang kaalam-alam, may mawawala na lang kung saan, wala na silang balita sa kanila. At yun na pala ang pag-agaw. Sinasabi ko nga sa inyo mga kaibigan, di ibig sabihin na miyembro tayo ng iglesia o parang ganon. Kaya't wala ngang maidudulot yun sa atin. Mabuti pa't higpitan mo na ang baluti na yan. Mabuti pa't kunin mo na yung buong salita ng Diyos at panghawakan ito ng mainam at bitiwan na ang huwad na pagkilos ng Hollywood na ito sa paligid dito. Nakapasok na ito sa loob ng iglesia at isa itong kahihiyan. Pero ang Hollywood nga'y kumukuti-kutitap, nagniningning masyado ang kinang. At ang iglesia ngayon ay anupat sinisikap na may halintulad sa Hollywood. Si Kristo ay wala sa Hollywood. Si Kristo ay nasa individual. Nagliliwanag ang Hollywood o sumisilaw ang Hollywood, samantalang ang Ebanghelyo ay nagliliwanag sa kababaang loob. Ang Diyos ngay wala sa mga naglalaki at kaakit-akit na magagandang lugar at lahat ng mga bagay na ito na nakikita natin. Siya'y dumarating na may kababaang loob sa inyo na kaamuhan at kahinahunan, lalakad sa ganung paraan. At kung nakikilala mo ang salita, makikita mo ito. Ang may mata para makarinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kita nyo? Ngayon sa panahong ito, na may pagkakakilanlan na, ipinakilala niya ng maayos ang kanyang sarili sa mga mananampalataya ng panahong yun. Sa kanila na hinihintay ito. Tingnan niyo po si Pedro at si Andres. Tingnan niyo po si Nathaniel. Walang agam-agam sa kanyang isipan. Tingnan niyo yung babae sa may balon. Walang agam-agam sa bagay na ito. Pero itong mga Pariseo, mangilang araw lang bago itong teksto natin sa gabi ito, nakita nila ang bagay na ginawa niya. At pagkatapos ay binansagan siyang Beelzebub, isang diablo, na ipangyari na ang mga gawa. Kinakailangan nilang sagutin ito sa kanilang kongregasyon. Kaya ang bagay lang na magagawa nila ay bansagan itong masamang espiritu. Si Beelzebub ay isang diablo, parang isang manghuhula o parang ganon. At kahit sino'y nalalaman na ang panghuhula ay sa diablo. At doon nila inihalin tulad, samantalang siya ang salita na nakakakilala ng lihim ng puso at pinatutunayan na siya ang propeta na yon ay babangon sa atin sa kapanahunan ito, ang propetang manunubos. At nung gawin niya ang bagay na yon, yung iglesia ng panahong yun noon ay binansagan siya na Beelzebub. Nakita niyo ba kung ano sila? Ang sabi niya, kayo'y mga bulag, umaakay sa kapwa bulag, ayaw nilang magsipasok, at ayaw rin nilang makapasok doon yung mga nasasakupan nila. Ang dapat nating hangaring gawin ngayon ay alamin ang katotohanan. Kinakailangan nating alamin ang katotohanan. Siya pa rin ba'y siya pa rin? Siya ba'y naparito para tuparin ang bagay na ipinangako niyang tutuparin? Saliksikin niyo ang mga kasulatan at alamin niyo kung ano ba ang dapat niyang ipangyari sa panahon ngayon. Yan ang dahilan kung bakit si John Wesley o si Martin Luther ay di maaring dalhin sa mensahe ni Wesley. Inorganisa kasi nila ito. Kaya hanggang doon na lang ito. Hayan ngang, heto si Luther, lumabas sa Iglesia Katolika at siya sa kanila. Siya isang baliw sa pananaw nila. Pero tinaglingan niya ang mensahe ng pag-aaring ganap dahil yun ang salita ng Diyos na ipinangako. Pagkatapos sila, matapos ang kamatayan niya, inorganisa nila ang organisasyong Luther. Pagkatapos anong nangyari? Muli na naman itong kumuluntoy. At ayon sa kasulatan, kinakailangan na may bumangon na panibagong kapanahunan ng Iglesia at nung mangyari ito, ang kapanahunan ng Iglesia ng Philadelphia ay lumitaw, si John Wesley. At ang nangyari, pakanluran lagi ang pagkilos nito. At nung maganap ito, eto nga ang kapanahunan ng Iglesia at pinalitaw si John Wesley at di yun matanggap ng Luther dahil sila'y organisado na sa pag-aaring ganap. Di matanggap ang pagpapaging banal. Pagkatapos, nung mag-organisa ang mga Wesleyan gaya ng ginawa nila at umusbong ang maliliit na mga sanga na nakagayon nga, dumating na itong Pentecostal na mensahe ng pagpapanauli ng mga kaloob. Wala ni isa sa kanila roon ang nakausap man lang. Organisado na kasi sila. Ngayon, ang kahabag-habag na nangyari rito, maging ang mga Pentecostal ay nagsipag-organisa rin. Pagmasdan niyo ang kapanahon ng ito na kinabubuhayan natin, kung ano ang ipinangako sa panahong ito. Nasaan na tayo? Umusad na tayo paitaas. Umuusad ang haliging apoy. At ang mga anak ni Israel ay nagsiusad din kasama ang haliging apoy o kung hindi, nagsibalikan sila sa Ehipto.
Kailangan nating umusad kasama ang salita. At ngayon nagiging tamad na tayo. Ang iglesia nagiging makasanlibutan na at napakalamig. At yung mismong pag-iisip nila ay pinirol na ng husto ng television at we love Susie at kung ano nung nangungulubot na bagay at nagpapaiwan na lang sa bahay. Ipinapakita nga niyan kung saan nakalagak ang puso ng mga tao. At kung sabihin mo sa kanila ang mga bagay na ito, kaya't iisipin nilang ikaw pa yung baliw. Ano ito? Mga maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa Diyos. Kita nyo? Oh, ang pinakadakilang kalayawan na maituturing na nalalaman ko ay ito ngang manalangin hanggang sa aking mapagtanto na ako'y nasa presensya ng Diyos at makilala ko ito. Sa tingin ko nga'y ito dapat ang kinasasabikan ng iglesia, itong presensya ng Espiritu Santo. Ang makita ang Diyos na nangako ng pangakong ito na nakatayo sa kalagitnaan natin, ang maramdaman ng kanyang presensya at makita ang salita niya at ang makita itong pinagtitibay, sadyang ang makapagbibigay ito ng pananampalataya na magpapabunsod sa mga pilay na makalakad, sa mga bulag na makakita, sa mga bingi na makarinig, sa mga pipi na makapagsalita. Nakatayo ako noon sa Timog Afrika, kung saan may nasa 200,000 katao ko doon sa karerahan sa Durban. At nung makita ng mga taong yon sa isang pagkakataon lang na naganap yun ng ganoon, pagkatapos na may paliwanag yun sa kanila, sa medyo mahinahon pang ang paraan, at nung makita nila ang kahit isang bagay pa lang na naganap, ang bagay na yun na ipinahayag, haya't 25,000 ang gumaling agad-agad ng isang minsanan. Nagdala sila doon ng 7 van na punong-puno. Mga truck na kasing haba nito mula rito, 6 at 18 gulong na parang ganon. At itinambak nila roon ng mga lumang saklay at iba pang bagay, mga katutubo na di man lang nila alam kung alin ang kanan sa kaliwang kamay. At nung sumunod na araw, si Ginoong Sidney Smith, na alkalde ng Durban, tinawagan niya ako tang sabi, magpunta ka dali sa bitana mo na nakaharap sa Indian Ocean. Makakakita ka roon ng isang bagay na di mo pa nakikita. At ayun nga yung escort na mga pulis na paparating, hatid-hatid yung 7 sa punong-punong van na yun, at sa likod ay daang-daang katao ang naglalakad na noong isang araw lang ay nakaratay sa mga stretcher at banig at duyang dala-dala nila noon. Umaawit ng manampalataya lamang, lahat ng bagay ay may pangyayari. Isang linggo bago yun. Kaya't sila'y nagkakagirian sa isa't isa. May away tribo sila. At pero heto nga silang naglalakad doon. Nagkakapit bisig sa bisig, kamay sa kamay. Bakit? Nakilala nila ng Diyos ng langit ay nagpakita sa mismong harapan nila sa anyo ng kanyang salita. At tayong mga intelektual na Amerikano ay paupupo lang. Babangon sila sa araw ng paghatol at hahatulan ng henerasyong ito sa mga bagay na nakita natin. Naalala ko ang isang babae sa Louisville, Kentucky di pa katagalan. May munting batang karga-karga. Naglalakad-lakad siya doon sa maliit na tindahan ng abubot at may mga nililikot siyang maliliit na bagay. Sinusubukang kunin ang atensyon ng bata at yung maliit na bata ay nakatingin lang at tulala. At pagkatapos, may kinuhang maliit na kalimbang ang babae, basta bagay na dapat ay mapupukaw ang atensyon ng maliit na bata na ganitong kaliit. At pinatunog niya yung kalimbang at yung munting bata ay nakatingin lang ng diretso at tulala. At bigla na lang napahiyaw yung babae at natumba. At may ilang tao roon ang napasugod at inalalayan yung babae. Sabi nung babae, "Oo, hindi. Di pwede mangyari ito. Di pwede." Sabi, "Anong problema?" Sabi, "Ang sabi ng doktor ay iigi na yung bata." Sabi, "Ano bang problema sa bata, Ginang?" Sabi, "Bueno, nagkaroon ng sumpong ang bata, mga 6 na buwan na ang nakakaraan. Napaupupo lang siya tulala. Kahit ano pa ang gawin para pukawin ang atensyon ng bata, di kumakuha-kuha ang atensyon ng bata. At ito'y paupupo lang at tulala. Sinabi sa akin ng doktor na sa palagay niya'y maayos na ang lagay ng bata. At kaya dinala ko rito ang bata para bumili ng mumunting laruan, para kunin ang atensyon ng bata at di pa rin umubra. Paupo-upo pa rin siya at nakatulala lang. Sa ganyan nga papunta ang iglesia. Kinalimbang na ng Diyos ang bawat pangako sa Biblia sa harapan nila. Sa kabila nun, ay nakaupo lang tayo't nakatingin. Tulala, ano, pakitaan mo kami ng tanda kung maaari. At samantalang nangyayari na ito sa atin sa tuwina, nakapaligid na sa atin, nasa mismong presensya na ng Diyos, ang dapat nga sana'y nagliliwanag na ito sa atin, sa tuwing ang Diyos ay gagawa ng isang pangako, pinaninindigan niya ang pangakong yan. Siya nga po, matapos na patunayan ng mainam ni Jesus ang kanyang tanda ng pagiging Mesiyas, na siya yung Mesiyas na yon, ay sa kabila ng lahat ng yun, pakitaan mo kami ng tanda. Kita nyo? Hindi nila napagkilala. Samantalang nakatingin na sila mismo sa mga yon. Wala nga sa kanila ang manampalataya. Di ka, gaya ng sinasabi ng butihing nanay ko na tubong timugan, di ka makakapiga ng dugo mula sa isang singkamas. Dahil wala namang dugo yun. Sa kabila nun, ay di nila siya nakilala. Ganun na lamang ang pagkabulag nila nang dahil sa kanilang mga kredo at kung ano-ano pa, na tinaglay nila nung panahon yun. Di nga nila alam ang mga kasulatan ng pangako.
Dahil natakpan yun ng mga kredo. Natakpan ng kanilang mga kredo at mga tradisyon nung panahon na yon ang nababatay sa kasulatang pangako. Kung sila lamang sana'y tinuruan ayon sa kasulatan, na yun na mismo ang tanda na kalakip ng Mesiyas. Ilan po rito ang naniniwalang siya'y dumating kalakip ang tama niyang tanda? Oo naman, dumating siyang tama. Dumating siyang ayon sa pangako. Subalit naturuan sila ng kredo. Naniniwala kami sa ganito at naniniwala kami sa ganoon. Lahat naman sila'y naniniwala sa Diyos. Lahat naman sila'y, sa panahon ngayon, tayong mga Amerikano, lalong-lalo na, iniisip natin na tayo mapapalampas dahil naglalakihan ang mga itinayo nating mga simbahan at may magagaling tayong mga pastor at bagay-bagay. Tandaan nyo, kung ganyan lang, ang Diyos nga'y di matuwid kung papapasukin niya tayo ng ganoon. Dahil sina Cain at Abel, ang dalawang pinakaunang mananamba sa labas ng Eden, sila'y nagsipagtayo ng altar sa Panginoon. Kapwa sila naghandog ng hain, kapwa sila nag-alay ng kaloob, kapwa sila nanalangin, pero ang isa ay tama at ang isa ay mali. Pansinin nyo, kinakailangan taglay-taglay natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang salita ng Diyos sa tuwina. Ngayon, ganito rin ito sa panahon ngayon. Ang mga tao ay sadyang nabulag na ng gusto. Sasabihin ko, isa ka bang Kristiyano? Kaanib ako sa ganito-ganito. Kita nyo? Wala yang kinalaman dito. Wala naman po akong laban sa bagay na yan. Pero hindi po ito ang sinisikap kong ipangusap sa inyo. Umanib lang po kayo sa kahit anong simbahang gusto nyong aniban. Walang kinalaman dito ang pagkakahero sa inyo. Ikinukwento ko nga sa pastor nitong umaga. Sa Colorado po ay dati akong sumasama sa pagtitipon ng bakahan doon at iba pa. At dati nga akong naupo roon. Nakapatong yung binti ko sa angkasan ng kabayo ng paganito. At ang Troublesome River Hereford Association ay nagpapastol doon sa Troublesome River Body. Kaya nga't sa pag-akyat mo doon sa ibabaw ng lambak, makikita mo doon yung silangan at kanlurang sanga ng ilog. Lahat ng bakahan sa gawing ito rito papaakyat, nakabilang sa asosasyon, ay pinapastol sa kanlurang sanga ng ilog at yung grupong kinabibilangan ko ay sa silangang sanga naman ng ilog nagpapastol. Pagkatapos, may pangharang na bakod sila doon para hindi mapatpad yung mga baka sa pribadong lupa at sa kabundukan sa buong tag-init. At tinitipon nga namin doon yung bakahan, 4 o 5 iba't ibang hero, 8 o 10 iba't ibang hero sa may ilog. Tinitipon namin yung bakahan sa Tagsibol. Dinadala namin sila doon sa itaas. At pumupwesto nga ako doon noon. Yung binti ko'y ipinapatong ko sa perilya nung angkasan. Matapos naming tipunin ang lahat ng bakahan, iba't iba ang hero nila at lahat na. Pinababalik na namin sila sa pastulan. At may ranserong nakapwesto doon. Binibilang niya yung mga baka habang papasok sila. At napansin ko doon na naroon ang iba't ibang klase ng hero. Yung kay Ginoong Grimes ay diamond bar yung sa kanya. At yung doon naman sa unahan namin ay turkey truck naman yung sa kanila. Yung sa amin ay all tripod naman. At iba't ibang hero ang dumadaan doon. Pero hindi pinapansin nung ransero yung pagkakahero. Ang pinapansin niya ay yung etiketang tandaan ng dugo na nakakabit sa tenga nila. Walang kahit anong makakapasok sa pastulan para mapabilang sa asosasyon, kundi baka lang na puro talaga ang lahi. Dahil walang makakapasok doon kundi yung purong lahing Hereford lang. Kinakailangang makabitan yon sa tenga. Tandaan ng dugo. Ganoon nga rin ito pagdating sa paghatol. Hindi niya ako tatanungin kung ako ba'y isa kayang Methodist, Baptist, Presbyterian. Ano man ang pagkakahero ko ay wala yung ibig pakahulugan sa kanya. Di yun mahalaga dahil ang mahalaga lang ay kung naipanganak bang muli. Naipanganak sa dugong Kristiyano sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo. Yun lang ang makakapasok doon. Walang mas bababa ang kalidad doon na makakapasok. Ngayon gusto nating tandaan. Tandaan yan. Ngayon, sa tuwing siya ay di nakikilala, ang kapangyarihan niya ay palaging dinahayag sa tuwing hindi siya nakikilala. Kahit gaano pang nariyan na talaga ang Diyos na nakatayo, kinakailangan mo talagang manampalataya. Ganon po yun. Katulad ng babaeng inaagasan ng dugo. Lahat sila doon na nagsisipagdagsaan at lahat sila doon na nakatayo. Nagsasabi, heto na ang rabay. Ito yung lalaking nag-aangking propeta. Ito yung panatiko at lahat na ng gaya nun. Pero anong nangyari? Ang munting babaeng ito'y naagasan ng dugo at nakapakinig siya tungkol sa lalaking ito. At nung puntahan niya, kahit ano pa ang sinasabi-sabi ng iba, nakilala niya kung sino siya. At ang sabi niya, humahipo ko lang ang kanyang damit. Kita niyo? At nung ang dalisay na totoong pananampalataya na yon sa Diyos, ay naging positibong bagay doon sa babae, ano yung pinalabas nun? Pinalabas noon ang kanyang kapangyarihan na magpapagaling sa babae. Nahipo siya noon sa paraan na siya'y napalingon at sinabi sa babae ang suliraning dinaranas niya. Sabi, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Ano po raw ang nagligtas? Pananampalataya. May ibang nakatayo roon na marahil mas malubha pa ang kalagayan sa kanya. Pero kita niyo, nakilala kasi nung babae ang kanyang presensya.
Nabatid niya na pagkakataonan niya yon. Kung magagawa lang sana natin yan ngayong gabi, mga kapatid, kung magagawa lang sana natin na makilala na siya ay nagpapakita sa atin sa mga pagtitipong gaya nito na may isang layunin, yun ay ang mapalabas ang ating mga minimiti sa Kanya. May kaloob sa atin, pero kinakailangan nating munang makilala ang Kanyang presensya. At ngayon, papaano niyo makikilala ang Kanyang presensya? Haya't kapag ang salitang ipinangako para sa kapanahunan ito ay nahayag, hindi yung salitang ipinangako noon sa kapanahunan ni Moises o alin pa mang ibang mga kapanahunan, bagkus itong ipinangako ng salita para sa kapanahunan ito. Ngayon, nakita natin na nagpatuloy siya sa paglalakad at si Jairo, isang kalugod-lugod na lalaki sa dakong yun, ang anak niyang babae patay na. Siya'y nananampalataya na kung ano ang sabihin niya ay katotohanan. Ngayon tandaan, isa po siyang saserdote at pinagbabawalan siya dahil mahigpit na ibinibilin doon, sino man ang may kaugnayan sa lalaking ito ay palalayasin sa sinagoga. Bueno, mapalayas man siya o hindi, kumbinsido siya na ang Diyos ay naroon talaga kay Kristo at yun na yun ang salita. At anong idinulot nun? Pinalabas nun sa kanya ang kapangyarihang magbuhay na na kay Kristo. Amen. Pinuhay ang batang babaeng patay na at nakahimlay na dahil nakilala niya na ang Diyos ay naroon kay Kristo at ang presensya niya ay nasa kanyang tahanan. Pero dun sa mismong bayan kung saan siya lumaki, kaya't ang siya ring kapangyarihan na yun ay taglay-taglay naman na niya doon sa bayan kung saan siya lumaki, pero hindi siya nakilala ng mga tao ron. Yung presensya niya sa mga tao roon ay walang kabuluhan. Pinagpalagayin pang isang panatiko. Nasaan ang mga bagay na yon? Sinasabi nila sa akin na kaya mo raw gumawa ng ganito at ganoon. Patingin naman at gawin mo ang mga yun dito. Hindi ba't naririnig nyo ngayon yan? Kung totoo, kayo na grupo ng mga Pentecostal at kayo ng mga Tagarian na naniniwala raw kayo sa makalangit na pagpapagaling. Heto si ganito at ganoon dito. Sige't patingin naman na pinagagaling niyo siya. Ayun nga ang siya ring matandang diablo na yun. Yun na yun doon na nagsabi noon, kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Ayun nga ang siya ring matandang diablo na yun, nung piringan nito ang kanyang mga mata. Hampasin nila ng kahoy ang ulo niya at nagsabi. Ngayon, pinagpasapasahan nila yung kahoy, mula sa isa, ipinasa sa isa at nagsabi, sabihin mo sa amin kung sino ang humampas sa iyo, at maniniwala kami sa iyo kung isa ka talagang propeta. Hindi niya sinabi. Hindi siya nagtatanghal sa kung sino na lang. Oo, hayun nga rin yun. Nung siya may pako na sa krus, ang sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka mula sa krus at patunayan mo na ikaw nga ang anak ng Diyos. Magagawa naman niya yun. Di sinasadyang nabigyan siya ng mga taong yun ng pinakadakilang parangal na maibibigay nila sa kanya doon. Pero di nila yun nalalaman. Sabi nila, iniligtas niya ang iba. Sarili na may hindi niya mailigtas. Kung iniligtas niya noon ang kanyang sarili, hindi niya sana nailigtas ang iba. Inialay niya ang kanyang sarili para mailigtas niya ang iba. Kita niyo? Di nila nakilala ang presensya ng Diyos. Ayan nga. Ngayon, naglalabas po ito ng kapangyarihang magpagaling. At ano, magagawa rin itong magpalabas ng kapangyarihan na buksan ang inyong mga mata para makilala siya o bulagin ang inyong mga mata para hindi niyo siya makilala. Ang siya rin nagbubukas ng mga mata ng isa ay siya rin nagsasara ng mga mata ng di nananampalataya. Pero ang bayan nga, wala nga silang tiwala sa kanya. Doon sa bahay ng Pariseo, inanyayahan siya doon. Sa bahay ni Simon na isang Pariseo, at naganda nga ito ng magarbong hapunan, at yung Pariseo ay gusto lang nitong patunayan sa mga dumalo na hindi siya propeta. Kaya hayong nga ito sa likod, binibigyang pugay ang iba gamit ang mga baso nito at mga kupita, at lahat na ng maiinam na pabango sa loob ng bahay. At si Jesus ay di man lang napansin nung tagahugas ng paa, at naupo na lang sa isang sulok, at nanggigitata, yung amoy ng bukid ay kumapit na sa kanya, doon sa daan kung saan nagsidaan din ng mga hayop, at kumapit sa kanyang damit. Yun ang dahilan kung bakit naguhugasan ng mga paa nung panahong yon. At makikita nyo nga, ang unang-unang bagay, kapag ikaw ay naimbitahan sa isang tahanan noon sa Palestina, noong panahon na yon, ang suot lang nila sa daan ay sandalyas. Ang unang-unang bagay na gagawin nila ay hugasan ang iyong paa, at pagkatapos, may ibibigay sila sa iyong panyapak para makapaglakad ka sa kanilang mga carpet na mga mamahaling alpombra na galing Persia at iba pang bagay na kigaganda. Pagkatapos nun, ang susunod nilang gagawin, lalagyan kanila ng langis sa kamay. Kinakatas nila yon mula sa malilit na mansanas na makikita sa malalayong kabundukan, mansanas de rosas. Pagkatapos na malanta ng rosas, matitira na lang yung mansanas at maiinam na pabango. At ipapahid nila yon sa kanilang mukha.
At yung direktang sikat kasi ng araw sa Palestina ay masyadong matindi. At kita nyo, mga amoy araw ka talaga. At pagkatapos mo maipahid yun, ayan ang may-ari ng bahay na magpupunta sa pintuan at hahagan niya sa liig ang mga bisita at malugod silang tatanggapin. Paano nagawa ng mga tagahugas ng paa na palampasin si Jesus nang di man lang nahuhugasan ng kanyang mga paa o kahit nabigyan lang sana siya ng langis para maipahid sa kanyang sarili? O marahil, nahagkan man lang sana siya bilang tanda ng malugod na pagtanggap. Pero may munting patutot sa labas sa lansangan. Lahat sila doon sa loob ng bahay ay mga relihiyoso. Ang lahat ng naroon ay di man lang siya kinilala. At yung munting babaeng yun na masamang reputasyon, sumilip siya, marahil sa pintuan sa labas. At nakita niya siya na nakaupo lang doon na animoy di pansining bulaklak sa may dingding. Ganyan din siya ngayon sa grupo ng mga relihiyon. Isang di pansining bulaklak sa may dingding. Di man lang tinanggap ng malugod, di kinalugdan, marungis, nanggigitata, holy roller, yan ang tawag nila rito. Para bang isang taong wala sa katinuan ng pag-iisip, isang manghuhula, nagbabasa ng isip, o ano pang masamang pangalan na may babansag. At si Jesus, dadako ako riyan ng ilang minuto, ang sabi, magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao, ipapatawad ito sa inyo. Ngunit pagparito ng Espiritu Santo na gagawin din ng ganong bagay, isang salita na laban ay di na kailanman ipapatawad sa inyo. Kita nyo? Pero heto nga ang munting babaeng ito na nakita niya na nararapat lamang siyang paglingkuran. At pumasok ng dali-dali yung babae. Nagpunta siya at may daladalang sisidlang alabastro na puno ng langis. Marahil ang ipinambili niya doon ay salaping galing sa pagiging patutot. Pero ano nga ito? Naisip marahil nung babae, isa siyang propeta. Heto ngang naalala ko ang isang babaeng tulad ko, isang kagaya ko. Nabigyan siya ng pagkakataon at nakilala niya siya. At siya'y pinatawad. Doon nga sa balon sa Sikar. Pinangusap natin ito kagabi. At kung magagawa ko lamang na makalapit sa kanya, haya't nakikilala ko nga siya. Paglilingkuran ko siya. Naroon man ang iba, hindi ko isipin ano man ang gawin nila. Akin nga siyang paglilingkuran. Akin nga siyang kikilalanin na anak ng Diyos. Tumakbo siya papasok. Nakalapit siya ng mainam sa kanya at naramdaman niyang siya'y lipos ng kasalanan. Yan nga ang nararamdaman ng isang makasalanang nagsisisi sa kanyang presensya. Lipos ng kasalanan. At nagsimula ng pumatak ang mga luha at sinusubukan niyang itago ang mga yun. Pumatak ang mga yun sa kanyang mga paa. Papahiran na sana niya siya ng langis, pero tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga paa. At sinimulan niyang pahiran yun. At tuloy pa rin ang iyak. At pinupunasan niya yun ng kanyang mga kamay. At ang mga paa niya ay nanggigitata na nangusto dahil sa dumi. At kung magagawa niyo lang sana na manampalataya ng ganoon, na kahit kumapit na yung amoy ng dumi ng hayop galing sa kalsada, hayop man at tao'y sa isang kalsada lang kasi dumadaan. At hayun na nga, kumapit na sa kanya yung amoy, nakaupo roon. At ang mga luha ng babae pumapatak sa kanyang mga paa. At sinusubukan ng babaeng pahiran yun para maalis. At wala siyang tuwalyang pamunas. Ano ba ang kagandahan at karangalan ng isang babae? Ang kanyang buhok. Ano bang rason at pinuputulan ng mga babae ang kanilang buhok ngayon? Mali yun. Yung babae, kanyang ginamit ang kanyang buhok at hinugasan yung kanyang mga paa at pinunasan yun ng kanyang buhok na maganda. Pinapawi yung amoy na kumapit sa kanya. Mapunta man yung amoy sa kanya, dinadala ang kanyang kadustaan. Oh, grabe. Ganyan nga ang mangyayari kapag nakilala mo kung sino ang nasa presensya mo. Kita nyo, ang mga kapatid nating babae, kung maaari tumayo na sila sa kanilang ulo, para umabot lang dun yung buhok nila at magawa nila yon. Kaya heto na't hinuhugasan ng babae ang kanyang mga paa, at pinupunasan yun ng kanyang buhok sa mismo niyang ulo, at tinahagka ng kanyang mga paa. At si matandang Simon nakatayo sa likod. Ang sabi, nakikinita ko nga na halos bubulalas na siya. Hindi niya nakilala kung sino siya. Sabi, sinasabi ko na nga ba sa inyo na hindi talaga siya isang propeta? Kung propeta siya, sana'y nakilala niya kung anong uri ng babae itong nasa harap niya. Hindi naggalaw ng paa si Jesus. Nakatunghay lamang siya sa babae. At takot na noon yung babae. Pagkatapos na matapos na ng babae ang paglilingkod niya sa kanya, bumaling siya sabi, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Inanyayahan mo ako rito. Pinampunta mo ako rito. Sa madaling sabi, itinatabi lang pala ito sa may manggas. Ang gusto mo lang ay ipahiya ako. Ang gusto mo lang ay patunayang hindi ako yung kung sino nga ako. At ikaw, nung papuntahin mo ako rito, hindi ba't dapat sana'y hinugasan mo ang mga paa ko, pero hindi mo ginawa? Dapat sana'y binigyan mo ako ng langis para maipahid sa aking ulo, pero hindi mo ginawa. Ni hindi mo nga ako hinagkan bilang tanda ng malugod na pagtanggap. At ang babaeng ito, simula nang naparito ako, hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. At walang patid na hinahagkan ng aking mga paa mula nung pagdating ko rito.
Bagay nga ito na may susumbat ko sa iyo, Simon. Pagkatapos ay bumaling siya sa babae. Nakikinita ko ang babae na nakatayo roon. At ang malalakit mapupungay niyang matay puno ng dumi. At ang kanyang mukha. At kumapit na sa kanya yung grasa at alikabok galing sa kalsada. Lumipat na sa mukha niya. At sa isip-isip niya, ngayon, minagawa kaya akong mali? Minagawa kaya akong mali? Nagwika siya. At sinasabi ko sa babae, ang kanyang mga kasalanan na marami ay ipinapatawad ng lahat. Pumayo ka ng payapa. Ano yun? Nakilala ng babae. Nakilala ng babae na pagkakataon na niya. Kita nyo? Pumilos siya. Pinaglingkuran niya siya. Hindi yun ginawa ng mga Pariseo. Nakita yun ng babae at nakilala niya ang kanyang presensya. At ano ang ibinunsod nun? Paghuhugas. Ano ang inilabas nun sa babae? Kapatawaran. Inilabas sa babae ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Ano pa ang ibinunsod nun? Naglabas din ito ng kapangyarihan ng Diyos na maipakita sa mga naroon na hindi nananampalataya na isa siyang propeta. Patid niya kung sino siya. Naglabas din ito ng kagalakan at kapangyarihan at buhay na walang hanggan. Naglabas ng ganon. Pero yung isang tao roon na nagbunsod na maibaon ng malakit mabigat na pako sa katangi-tanging mga paa na yon, hindi nakilala nung taong ito ang presensya ng Diyos sa kanya. Naghangad pa nga ang taong ito na magpakita siya ng kung anong walang katuturang salamangka sa kanya. Mang-aliw. Yan mismo ang kinagigiliwan ng sanlibutan ngayon. Kung ano-anong kaaliwan lang. Hindi nila gusto itong ebanghelyo. Ang gusto nila ay yung maaliw lang sila. At sabi ni Pilato, gusto kong humiling ng isang himala mula sa kanya o parang ganon. Dalhin niyo siya rito. Naroon na mismo sa presensya ng Diyos at nagawa pa rin itong baliwalain. Dahil ano? Mas mahalaga sa kanya ang opinyon ng publiko kaysa sa bigyan niya ng halaga yung pagkakataon na yun na napasa presensya siya ng Diyos. Ano ang nangyari? Pinatawad ang babae at napagkalooban ng walang hanggang buhay. Pero ang Pilatong ito ay nawala sa kanyang pag-iisip at naging baliw at nagpakamatay sa pamamagitan ng paglunod sa kanyang sarili sa Switzerland. Ngayon, pinahalagahan, mas kinilingan niya ang popular na opinyon ng panahong yun na isa siyang Beelzebub, isa lang siyang huwad na kukunwari. Wala namang kaaya-aya sa kanya. Ang tao pong ito, ano ang ginawa ng taong ito? Kanya yung nawaglit. Nawaglit niya pagkakataon sana niya sa presensya ng Diyos. Napatawad na sana siya noon. Ang sabi niya, ako'y may kapangyarihan na ipapako ka sa krus. Ako'y may kapangyarihan na palayain ka. Ang sabi niya, wala kang kapangyarihan maliban na magmula ito sa aking Ama. Dapat ay doon pa lang ay nakilala na niya ito. Kung nalalaman lang sana niya ang kasulatan. At samantalang siya ay isa pamanding Hudyo, dapat ay alam niya yon. Pero nakita niyo, dahil sa mga tradisyon, ay ibang-iba ang naituro sa kanya. Ganyan nga rin ito sa panahon ngayon. Kung naturuan lamang sana siya ng tama, kung ang taong ito'y nanampalataya lang sana sa sinasabi ng kasulatan, pero iniligaw nga siya ng kanyang tradisyon palayo rito. Ganyan na ganyan din ito sa panahon ngayon. Nakikita na mismo ng mga taong ito ang tunay na ebanghelyo, kung saan ang Espiritu Santo ay dumarating na, at ang kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos ay nariyang pinalalaya sa pagkakasala ang mga makasalanan at kinakalagan sila, at binabautismon sila sa Espiritu Santo, at pinagagaling ang mga may sakit at nagpapamalas ng mga tanda at mga kababalaghan. At ang mga taong ito'y lalakad palayo sasabihin, alam mo ba kung anong paniwala rito ng iglesia ko? Wala itong kabuluhan. Kita nyo? Nawawaglit nyo. Ibinebenta nyo ang karapatan nyo sa pagkapanganay. Panibagong Esau. Napakarami ang nabibigyan ng parehong pagkakataon sa panahon ngayon na makatayo sa kanyang presensya gaya ng naibigay sa kanila noon. At ganun pa rin, dahil sa popular na opinyon ay tinatanggihan nila ito, ang pagtayo sa presensya ng Diyos. Iniisip ko nga, kaibigan, ngayong gabi, ano kaya kung tayo na mga Kristiyano sa kanyang presensya at may sakit, ano kaya kung di natin tatanggihan ang pagkakataon na mapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya? Tayo na mga nagsasabing sumasampalataya sa Kanya, hindi nga natin tunay na nakikilala ang Kanyang presensya, ang mga bagay na ipinangako Niya sa panahong ito. Pinagtibay ng pangako para sa naturang panahon na yon. Pinagsalitaan ni Jesus ang henerasyon na yon dahil sa di nila pagsampalataya sa tanda niya ng pagiging Mesiyas. Nakikita nga natin dito, pinagsalitaan niya sila sa pagtawag sa kanya na isang Beelzebub. Gusto ng mga taong yon na gawin niya ang tanda ni Moises, marahil hawin ang dagat na pula. Gusto nilang gawin niya ang tanda ni David, bawin ang luklukan at ang gobyerno. Pero walang kasulatan na nagsasabing yun ang gagawin niya. Siya nga'y pumaroon na isang propeta. Siya nga'y darating na isang hari. Pero kinakailangan muna siyang maging propeta nung panahon na yon. At ginawa niya yung tandang sinabi ng Diyos na gagawin niya sa naturang panahon na yon. At sa kabila nun,
ay naghangad pa rin ang mga tao roon na gumawa siya ng tanda na gusto nila. Kita nyo? At iniisip ko nga, kung heto ba tayong nakatingin masyado ng lampasan sa isang bagay na narito na mismo sa tabi lang pala natin. Iniisip ko nga kung magiging ganoon din ito. Kung palalampasin natin ang pagkakataon natin, tandaan nyo, ang mga matatandang tipo, hindi nasisira ang mga tipong ito. Ang huling tanda, ayon kay Jesus, ang sabi niya, kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw kapag ang anak ng tao, hindi anak ng Diyos. Ayan nga, kapag ang anak ng tao ay mahayag. Tumingin nga kayo rito kung saan nagaganap na ito ngayon. Mga kaibigan, eto ngang may mga bagay ako rito na sasabihin ko sa inyo na hindi tamang sabihin ko sa inyo. Pero ikagugulat nyo ito. Gusto kong tanungin kayo ng isang munting katanungan habang ihinto muna natin ito saglit bago tayo magpatuloy sa gawain ng ilang minuto. Iniisip ko nga, kung maaari ko bang tanungin ito sa inyo? Alam ng lahat na ang sanlibutan ay nakaposisyon na ang lahat ay linyadong-linyado na para sa kanyang pagparito. Mga lindol sa iba't ibang dako. Ang buwan ay magbubuga ng mapulang dugo o mapupulang putik mula sa bulkan sa buong palibot. Tatapunan ito. Gaya ng sabi ni Jesus na magmatiyag sa tanda na yan sa huling mga araw, ang dagat ay uugong, manlulupaypay sa takot ang mga tao, at nakakalitong panahon, kasalatan sa pagitan ng mga bansa. Tingnan nyo na lamang ang paglaganap ng kabaluktutan ngayon. Tingnan niyo po ngayon, 40% ang itinaas sa California ng mga bakla. Naglaho na ang natural na paggiliw. Tingnan niyo pa, tingnan niyo ngayon kung paanong ang mga tao ay nagpapaiwan na lang sa bahay nang pakilala nila sa mga sarili nila yung mga Kristiyano raw at nakikinig naman sa mga personalidad na ito na sina Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford, at lahat ng mga ito na umaawit-awit na mga himno tuwing linggo. At tingnan nyo nga ang mga bagay na ito. Pinapanood nila sila na nakikipaghalikan sa mga kababaihan at kung ano pang bagay doon. Gayong hindi dapat tinahalikan ng isang lalaki ang isang babae hanggang sa siya'y may kasal sa kanya. Lalaki at babaeng glandula yan na nagtatagpo. Sabihin na nila ang gusto nilang sabihin dito, pero mali ito. Halos sexual na pakikipagniig na ito mismo. Kapag nagdikit ang lalaki at babaeng glandula, isa na yung sexual na pakikipagniig at ginawa ng lalaki na nakipaghalikan sa isa pang lalaki sa labi, dapat ay masok siya rito o babae sa kapwa babae. Bakit? Anong pinagkaiba? Isa na kasi yung sexual na pakikipagniig mismo halos. Tama, tipo ni Kristo na hinahagkan ng kanyang nobya, kita nyo? Hindi nyo dapat gawin yun. Pero tingnan nyo nga ngayon, lahat nitong mga pelikula at mga bagay-bagay at naging isang malaking kalipunan na ng halikan at yakapan. At kung tutuusin, ay isa na itong halos lantarang pakikiapid mismo sa lahat ng dako. At ang mga tao ay sa sobrang bulag ay di nila ito makita-kita. Tama, ang lahat ay nasa kondisyon na ng Sodoma. Nagkalat sa lahat ng dako ang mga Sodomita, gaya ng sinasabi ng Biblia. Napakaraming bagay. Tingnan nyo nga ito sa mga huling araw na ito, kung ano ang sinabi niya na magaganap. Tingnan nyo ang mga pangakong ipinangako niya na magaganap sa panahon na ito. At pagkatapos ay suriin nyo ito, kung ano na bang nangyayari. At tingnan nyo kung nasa na tayo ngayon. Pagkatapos ay tingnan nyo, kung siya ba'y nasa salita pa rin ba niya o wala. Gusto nilang makita yung tanda ni Moises. Yung tanda ni David, hindi yun ang itinalaga para sa kapanahunan nila. Ipinangako yun para sa kapanahunan ni Moises at iba pang kapanahunan noon. Ang ipinangako para sa kapanahunan ito ay kinakailangang maganap. Malinaw na ipinakita na niya ito sa kanila. Kanya pang sa pamamagitan ng kasulatan ay inanyayahan silang saliksikin ng kasulatan para makita nila kung ano na bang panahon ang kinabubuhayan nila. Ganyan na ganyan mismo ang ginagawa niya ngayon. Inyo pong saliksikin ang kasulatan. Kayo na mga naniniwala sa Biblia. Ano bang dapat na maganap dito bago ang kanyang pagparito? Tingnan nyo ang sanlibutan. Nakaposisyon na. Ngayon, ang sanlibutan po ito. Tingnan nyo naman ang kaiglesia,han kung nasaan na ito. Tingnan nyo kung nasaan na ito. Tumalikwas. Malahininga. Laodicea. Itinaboy sa labas ang salita. Lahat ay sama-samang tumutugay-gay sa napakalaking konsehong ito ng mga kaiglesia,han. Ang pandaigdigang konseho ng mga iglesia. Binubuo ang tanda ng hayop na inihahayag ng Biblia na isang bagay na mali at lahat ng mga ito. At sa kabila nun ay dire-diretso ang mga protestante rito, una ang ulo, di nalalaman ng kasulatan, tradisyon nila. Hangad kasi nila ang isang makapangyarihang pinuno at makakamit daw talaga nila ito. Titiyakin nilang makakamit nila ito. Kanya namang, tingnan niyo po. Pero heto nga si Jesus, naganap naman ng inihayag ang sarili kung sino siya talaga at pinatunayan na mismo sa kanila kung sino siya
sa kanyang kapanahunan, at ganyan din ito ngayon. Ngayon tingnan niyo po, kunin natin yung tagpo sa Lucas 17, kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma. Tingnan niyo ang sanlibutan, tingnan niyo ang kaiglesiyahan, nasa kondisyong Sodoma na. Tingnan niyo po yung kinasadlakan ni Lot. Nasa labas ang mga lalaking yun na nagpupumilit makapasok ng pinto para makuha nila ang mga anghel na naroon, ang mga lalaking ito. Pansinin, tingnan niyo rito, tingnan niyo po, si Abraham ay nasa ibabaw noon ng bundok. Wala siya sa Sodoma. Sa itong tipo, palaging may tatlong uri ng tao sa isang pagtitipong panrelihiyon. Mga mananampalataya, mga kunwa-kunwariyang mananampalataya, at mga di mananampalataya. Palagi, yung tatlo na yan. At heto nga sila, naroon ang mga taga-Sodoma na mga di mananampalataya, ang kunwang mananampalataya na si Lot, at si Abraham, ang iglesyang hinirang. Ngayon, masdan nyo nga yung mga mensaherong yun nung panahon na yun. Dalawang mensahero ang nagpunta sa dakong yun at nangaral sa Sodoma. Hindi sila nagpamalas doon ng mga himala. Yun lang pambubulag sa mga tao roon. Ganon kasi ang ginagawa ng pangangaral ng salita. Pero masdan nyo nga itong uri ng himala na ipinamalas ng anghel na yon na nanatili kay Abraham. Nakatalikod siya at sinabi kay Abraham na ang kanyang pangalan ay nabago na. Tinawag na siyang Abraham sa halip na Abram. Hindi nga siya magkakaroon ng anak hanggang sa baguhin muna ang pangalan niya. At ganon din si Sarah. Sinabi niya sa kanila kung ano ang pangalan nila. Sinabi yon sa kanila ng anghel. At sinabi niya na dadalawin niya si Sarah ayon sa itinakdang panahon ng buhay. At tinawanan ni Sarah ang tungkol doon. At nung magtawa si Sarah, yung lalaking yon na di nakaharap at nakatalikod ang likod niya, yung lalaking yon na kumain ng karne ng guyang baka at uminom ng gatas mula sa baka at kumain ng tinapay, yung lalaking yon na puno ng alikabok ang damit niya, isang manlalakbay, yun ang Diyos mismo. At nakilala ni Abraham yun dahil nagawa nitong matalos ang kaisipan na naroon sa puso ni Sarah sa likuran nito. Sabi, bakit sinasabi ni Sarah sa kanyang sarili, paano mangyayari ang mga bagay na ito? May anumang bagay ba na napakahirap sa Diyos? Kita nyo? At dagling lumabas si Sarah at tinanggi yun. At sabi niya, siya nga, ginawa mo talaga. Ngayon, maaari nga niyang kunin ang buhay ni Sarah sa mismong oras na yon dahil sa kanyang di pagsampalataya. Pero kita nyo, siya nga'y bahagi ni Abraham. At itong di rin natin pagsampalataya sa kanyang dakilang kahayagan sa oras na ito. Tayo nga'y bahagi ni Kristo. Kanya nga, kita nyo, tayo kita nyo, ang ating Kanya yung tutuparin. Ngayon pansinin, wala bang ganito na nangyari sa buong kasaysayan ng kapanahunan ng iglesia? At may kilala nga akong isang mahusay na mag-aaral na nakakausap ko sa bagay na ito, isang mananalaysay ng kasaysayan. Hindi ba nagkaroon ng ganito kahit kailan? Hinihiling ko po sa bawat mag-aaral ng Biblia, kung may mababanggit ba sila sa akin na isang taong isinugo sa kapanahunan ng iglesia, sa naturang iglesia mula pa noong may pako si Kristo sa krus na may pandaigdigang pagmiministeryo na ang pangalan niya ay nagtatapos sa SAM, gaya ng ABRASAM, kundi ngayon lang, Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvin. Pero nagkaroon na ba ng GRASAM kahit kailan noon? Billy Graham, isang dakilang ebanghelista na naroon sa mga denominasyon na nasa Sodoma. Wala pa. May isa ring Oral Roberts sa kasalukuyang panahon na naroon sa mga Pentecostal na ganoon din. Alam niyo po ba yan? Pero SAM, ngayon, GRASAM ay 6 na letra. Pero ang ABRASAM ay 7 letra. Ang bilang na 6 ay bilang ng tao, organisasyon ng tao, itinatag ng tao. Pero ang ABRASAM ay 7 letra. Ngayon pansinin po, sa iglesyang hinirang na inilabas, hindi po yung mga denominasyon, kundi yung hinirang na iglesia na maninindigan, ito rin naman ay may mensahero rin sa huling mga araw na ito. Ano na ba ang nangyayari dun sa ibaba? Ano naman na ang nangyayari rito sa itaas? Ihambing niyo po ito sa kung anong sinabi ni Jesus. Wala pang ganito na nangyayari sa kasaysayan na ganito na lamang tayong linyadong-linyado na. At ang siyaring mga tanda na yon ay naipangyayari na. Hindi pa ba niyo napagtatanto, mga kaibigan, at napagkikilala na ito na mismo ang Diyos na bumaba sa Ebanghelyo, sa kanyang mga hirang, ipinapakilala ang kanyang sarili. Hindi niyo ba nakikilala ang oras na kinabubuhayan natin? Kumantong na ba tayo sa kontento na lang tayo sa pagpalakpak-palakpak ng mga kamay ng konti, tutugtog ng piano, at isasaulot bibigkasin ito at nalalayo sa salita, hanggang sa ganoon na lamang ang pagkabulag natin dito? Tiyak na hindi. Kilalanin natin ang oras na kinabubuhayan natin. Si Pedro, si Nathan, o
O si Nathaniel po pala, at yung babae, kanilang napagkilala ito. Sila, kanilang nakilala ang kanyang tanda, ang tanda ng pagka-Mesyas. Ganon din ito ngayon sa mga bagay na ito na sinasabi ko. Heto ngang sa kapanahonang ito, ang sabi ni Jesus. Ngayon, masdan, may tinutukoy siya rito ngayon. Binabanggit sa kanila ang isang kapanahunan. Ang Diyos, sa anumang kapanahunan, sa tuwing magpapadala siya ng kanyang mensahe, ang salita niya, at pagkikilanlan ito sa kapanahunan yun. Ang mga tao na sasampalataya rito, isa nga yung mapagbunying panahon para sa kanila. Sa mga tao naman na hindi sasampalataya rito, sila yung mahantong sa kaguluhan. Ganoon ito sa tuwina. Tulad na lang nung panahon ni Jesus, ganoon din. Masdan niyo siya sa kanyang pagkakatayo rito ngayon. Ang sabi niya, kung papaano ang nangyari sa mga araw ni Jonas, sapagkat kung papaanong si Jonas ay napasatyan ng balyena 3 araw at gabi, gayon din naman ang anak ng tao. Sinabi niya, isang lahing masama at mapangalunya ay maghahanap ng isang tanda. Ngayon, alam niyo ba kung ano sa palagay ko ang ginagawa niya rito? Siya'y nagpropropesiya, isang lahing masama at mapangalunya. Iniisip ko nga kung mayroon pa bang tao na nasa kanyang tamang pag-iisip ang maitatanggipan niyang wala raw tayo sa isang marupok at mapangalunyang salinlahi, na heto na mismo ang grabing kabaklaan, kabaluktutan, at ang porsyento ng diborsyo sa Amerika ay mas mataas pa kaysa sa ano pa mang bansa sa buong mundo. At ang buong mundo ay humantong na sa kaguluhang ito. 3 sa 4 halos ang nagdidiborsyo, panibago, hahanap uli ng panibago matapos ng 10 taon na pagsasama. Kita nyo? Isipin nyo yun. Makikipagdiborsyo, mag-aasawa at mag-aasawa uli, makikipagdiborsyo tapos mag-aasawa uli. Sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa at pinag-aasawa. Tingnan nyo ang oras na kinabubuhayan natin. Kailan pa ba nangyari ito na ganito ng kagulo talaga? Isang lahing masama at mapangalunya ay maghahanap ng isang tanda. Pansinin nyo. At sila ay makatatanggap ng isang tanda. Ano? Itong lahing ito. Sapagkat kung papaanong si Jonas ay napasatyan ng balyena 3 araw at gabi, ang anak ng tao ay mapapasailalim ng lupa 3 araw at gabi. Anong tanda ang tatanggapin ng masama't mapangalunyang lahing ito? Ang tanda ng pagkabuhay na maguli. At mapasa hanggang ngayon, matapos ang 2,000 taon, nakikita pa rin natin si Jesus Kristo sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Nakatayo sa mismong gitna natin, ginagawang siya rin mga bagay na ginawa niya noon at ipinangakong gagawin. Isang lahing masama at mapangalunya ay mapaghanap ng isang tanda. Naghahangad sa tuwina na ipakita mo ito sa akin at kung magagawa mo lang sanang ganito at magagawang ganito, makakamit nila ito. Itong tanda ng pagkabuhay na maguli. Siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang salita ay nahayag, nananahan sa gitna natin. Nararapat lamang na pasalamatan natin ang Diyos para sa makapangyarihan niyang tanda na ito. Pansinin, may tinukoy pa siya ritong isa pa. Sabi niya, at kung paanong magbabangon ang reyna ng timugan, ang reyna po ng Sheba, pakinggan niyo pong maigi ngayon. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Pansinin, pagtuunan natin ang pansin ng bagay na ito ng ilang minuto. Kaya't binabasa niya ang siyang Biblia na binabasa natin tungkol kay Jonas. At heto ring binabasa niya ang tungkol kay Solomon. Ngayon, nung dumating noon ang kapanahunan ni Solomon, siya ngay may kaloob ng espiritual na pagkilala. At lahat ng mga tao, ang buong bansa ay sumasampalataya rito. Ang lahat ay may nagkakaisang puso at nagkakasundo. Sumasampalataya ang lahat. Kung ang lahat ngayong gabi, kung ang buong Amerika ay manunumbalik lamang sa Diyos at sasampalataya sa Diyos, yan nga ang pinakamainam na katiyakan na matataglay natin, higit pang katiyakan sa lahat ng kublihan sa pambubomba at lahat ng iba pa. Wala roong nanunuya kay Solomon. Takot sila sa kanya, dahil isa siyang taong kinalooban sa espiritual, at naniniwala sa kanya ang mga tao na siya ay sinugo ng Diyos, nanupat kanila siyang ginawang hari nila. Lahat ng bansa'y natatakot sa kanila. Hindi dahil sa puwersa ng militar nila, kundi dahil ang Diyos ay nasa kanila. At kung ang bansang ito na nag-aangking Kristiyano, kung magagawa lang sana nito, ng lahat ay maglakip-lakip, hawakang mainam. Itong dakilang kaloob na ito na ibinigay sa atin sa huling mga araw na ito, itong Espiritu Santo ng Diyos na lumukob sa iglesia, hindi kredo, Espiritu ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, wika ng Diyos, ang Espiritu Santo, Jesus Kristo sa anyo ng Espiritu na nasa atin, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ipinangyayari na ang salitang ito ay mabuhay at ang kanyang sabihin ay gagawin ito. Pagmasdan niyong maigi ngayon.
Kumalat ang balita sa buong mundo. Wala pa sila noong telebisyon at radyo at ganong mga bagay noong mga panahon na yon. Kaya lumaganap lang yon sa sabi ng bibig, dinig ng tenga. At dinaglaon ngay, ang naglalakihang mga karawan ay tumawid ng disyerto ng Sahara kung saan inaabot ng 3 buwan ng paglalakbay mula Palestina papunta sa tinitirhan niya. At ang pananampalataya ngay nanggagaling sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. At siya ngay nakapakinig tungkol sa dakilang pagtitipon na yon na dinadaos nila sa hilaga. At sa tuwing may karawan na manggagaling sa dakong yon, magtatanong siya, kayo po ba? Kayo ba'y nanggaling ng Palestina? Opo. Anong masasabi niyo doon? Ito'y higit sa ano pa mang bagay. Wala ka pang nakikitang ganong katinding espiritual na pagkilala. At parang ang Diyos na mismo ang nakaupo doon. Ang Diyos nila'y kumakatawan sa isang lalaking nagngangalang Solomon. Bueno, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ang puso ng munting reynang yon ay nagsimulang magutom na magpunta sa dakong yon at alamin ang tungkol doon. Kita nyo? Siya'y itinalaga sa buhay. Pansinin nyo ngayon, ang unang-unang bagay na gagawin ngayon, dahil sa isa siyang pagano, ay kinakailangan niyang humingi muna ng pahintulot mula sa kanyang saserdote para makapunta. Kaya hetong ngang nakikinita ko siya na nagpunta doon sa kanyang saserdote at nagsabi, Santo Padre, nabalitaan kung may dakilang revival sila doon sa Hilaga sa Palestina. Gusto ko pong humingi sana ng pahintulot na makapunta doon at saksihan ko yun mismo. Ngayon, anak ko, hetong na't di mo gustong makihalubilo sa ganong uri ng kung tutuusin, hindi kasi tayo nakikiisa sa revival na yun. Kaya di ka pwedeng pumunta, kita mo? Isa lang yung walang kabuluhang bagay. Wala kang mapapala doon. Yung mga taong yun ang sinasabi nila'y tumawid daw sila ng dagat na pula at nagawa raw nila yung ganito, ganoon. Walang ganoon. Kung may bagay kasing ganoon na nagaganap, dapat ay dito mismo sa iglesia natin yun sana nagaganap. Haya't may mga pagano pa rin tayo. Kaya nakita natin dito na nagsimula siyang magutom. Sabi niya, ngayon tingnan niyo po, sabi niya, ibinabalita nila sa akin na ang Diyos nila sa dakong yun ay kumakatawan sa isang tao at ang karunungan ng taong ito ay higit sa anumang bagay. Ang espiritual na pagkilala niya ay kahanga-hanga. Walang ganun. Sabi niya, pero baka pwede kong, bueno, tingnan mo, isa kang reyna. Hindi ka pwedeng basta na lang makihalubilo sa mga taong yun ng ganun na lang. Yun, hindi mo pwedeng basta gawin na lang yun. Yung mga taong yun doon, kilala sa buong mundo ng mga panatiko ng relihiyon. Hindi ka pwedeng makihalo na lang doon. Pero nakita nyo, kapag Diyos na mismo ang makipag-ugnayan sa puso ng tao, wala ngang kahit ano ang makapipigil dito. Asawang lalaki, asawang babae, mga anak, pastorman, wala ngang kahit ano ang makapipigil dito. Kapag ang isang tao ay tunay na nagugutom para sa Diyos, pupunta sila, ano't ano paman. Kaya naghanda na siya para makapaghanda. Bueno, sasabihin ng saserdote, bueno, papatawan kita ng, sige, ititiwalag kita sa kapatiran. Bueno, sige lang po't gawin nyo. Pupunta pa rin ako. Ano man ang mangyari, sasaksihan ko yun mismo kung tungkol ba saan ang lahat ng yun at titingnan ko. At nagdala siya ng mga balumbon ng aklat at binasa niya doon kung ano nga ba dapat si Jehova, kung anong tungkol sa kanya mga propeta at kung ano ba ang gagawin ng propeta, kung papaano mahayag ang salita ng Diyos, kung papaano ba nito makikilala ang mga bagay na ito kapag inihayag na ito, may lagay sa tabing ng laman ng tao, kung ano bang gagawin nito. At kanya ngang binasa ang lahat ng ito. Ito ngang nauulinigan ko yung saserdote nang sabi, bueno, tingnan mo, ito kasi ang sinasabi ng ating aklat. Sabi niya, oo, pero tingnan nyo, ako, ang lola ng lola ko'y tumayo naman noon sa siring mga Diyos-Diyosan dito. Siya nga'y tumayo at umusal ng panalangin araw bawat araw. Ni isang kilos ay walang naganap, isang inik o ano pa. At ako nga'y pagod na. Sa lumat patay na seremonyang ito, gusto kong magpunta tingnan mismo kung may buhay na Diyos talaga. Nakakalungkot lang isipin na wala na tayong ganyang karami mga reyna ngayon. Kaya naghanda na siyang umalis. Ngayon, nung dumating siya sa punto na siya'y maglalakbay na, ngayon nalalahanin niyo, siya nga'y nakaranas ng matinding kahirapan. Hindi ganong kadali yon sa iniisip niyo. Ngayon pansinin niyo kung gaanong kadelikado ang gagawin niya doon. Heto nga ang isa pang bagay na gustong-gusto ko na ayaw kong mapalampas. Nagsabi siya ng ganito, pupunta ako roon at magdadala ako ng salapi. Magdadala ako ng mga kaloob. At kung katotohanan talaga yon, susuportahan ko yon. Kung hindi naman yung katotohanan talaga, kung gayon, iuwi ko uli ang salapi ko. Itong babaeng ito ay may bagay siya na may tuturo sa mga Pentecostal. Siya nga po, kaya't sinusuportahan niyo ang mga bagay-bagay na kinukutya at nililibak lang itong makalangit na pagpapagaling. At sa kabila nun, ay sinusuportahan niyo ang mga programang ito sa radyo, imbes na mga sarili niyo mga simbahan. Siya nga, at kukutyain at lilibakin ang siyang mga bagay na sinasampalatayanan niyo. Pero ang sabi nga niya, dadalhin ko ito, at kung di yun totoo,
maaari kong iuwi na lang uli ito. Ngayon nalalahanin nyo, bitbit ang lahat ng kayamanang yon doon, sa likod ng mga kamelyo, at alalahanin nyo, yung matutuling mga ngabayo ni Ismael na mga mananambang sa disyerto, ay nasa paligid lang sila. Napakadali para sa kanila na tambangan itong biktima nila, at baka patayin pa nila ang ilang mga tagapagbantay na kasakasama niya, at tangayin ang lahat ng salaping yon at tumakas na lang. Pero may bagay ngang di may paliwanag dito, na kung ikaw nga'y tunay na determinado talaga, at ang Diyos na mismo ang naghahayag ng kanyang sarili sa iyo, na ganoon ka na lamang kadeterminado talaga na makita si Kristo, kaya't wala ngang pangapanganib sa harap mo. Di mo yun nalintana. Sasabihin marahil ng doktor, mamamatay ka na. Di mo yun nalintana. Sa pagpupursige mo, batid mo na may kung anong bagay talaga doon. May kung anong bagay sa kanyang puso na nag-aalab na pananampalataya sa Diyos na ito. 3 buwan para bagtasin ang disyerto ng Sahara na hindi nakasakay sa isang aircon na Cadillac. Hindi. Inabot siya ng 3 buwan para tawirin ang lawak ng disyerto ng Sahara marahil sa gabi naglalakbay. Nagbabasa ng mga balunbon ng aklat sa oasis tuwing umaga hanggang sa makarating siya. Ngayon, hindi na nga nakapagtatakang sinabi ni Jesus na ang reynang ito ay tatayo sa huling mga araw at hahatulan ng salinlahing ito dahil ang mga ito hindi di man lang makatawid samantalang tawid kalsada na nga lang at lalong higit kaysa kay Solomon ang narito ngayon. Ang Espiritu Santo mismo, kita nyo? Hindi na nga nakapagtatakang ibabangon siya sa huling mga araw na ito para hatulan ng salinlahing ito. Masdan, nakarating na siya. Hindi siya dumating na gaya ng maraming tao na ang mga taong ito ay magpupunta sa isang pagtitipon na wala silang kaalab-alab doon. Dumating siya at hila-hila niya ang mga kamelyo niya at nagpunta doon sa patio. Itinayo ang kanyang mga tolda at siya'y mananatili sa dakong yun hanggang sa makumbinsi siya. Marami sa mga tao ang magpupunta lang. Makikiupo ng marahil 5 minuto, marahil 25 minuto, kapag may nasabi lang ang ebanghelista na isang bagay na kontra sa kung anong iniisip niya, yan na sinasabi ng kanyang kredo o kanyang kredo, labas agad sila. Kita nyo? Kahit paggalang man lang sana, hindi na nga nakapagtataka na hatulan ng reynang ito ang salinlahing ito. Siya nga'y nagpunta para manatili hanggang sa makumbinsi siya. Nakikinita ko yung unang gawain ng umagang yun, nung tumunog na ang lahat ng trumpeta. Lumabas si Pastor Solomon. Marahil ang reyna ay nakaupo doon sa pinakalikuran. Sabi niya, ngayon, sasaksihan ko ito mismo. Alam kong ganun nga sa sinasabi niya si Jehovah. Pwede namang nag-aangkin lang ang lalaking ito, pero titingnan ko pa rin. Kaya naupo siya nung araw na yon at tumuon, at nakita niya ang bawat isa na lumalapit doon sa entablado. Nakita niya na ang espiritual na pagkilalang yun ay walang pagkakamali. Sa wakas, sabihin na lang nating natawag ang kanyang prayer card na marahil wala pa sila noon doon. Pero dumating na yung oras niya para humarap kay Solomon. At sinasabi ng Biblia na noong lumapit siya upang tumayo sa harapan ni Solomon, ipinaalam ng Diyos kay Solomon ang lahat ng mga lihim niya. Walang kahit anong bagay ang naitago. Tapos ay nangyari mismo sa kanyang himala. Tapos humarap siya sa mga tagapakinig doon at nagwika siya, lahat ng mga bagay na ito na napakinggan ko ay totoo. At higit pa nga kaysa sa narinig ko. Kita niyo? Oh, nabunot ang lahat ng buhay sa kanya. Ang hininga niya'y nabunot sa pagkamangha. Dahil heto ang isang lalaking di siya nakikilala, isang estranghero. Inihayag sa kanya ang mga bagay na ninais niyang malaman. Oh, at samantalang si Jesus nang nakatayo na noon doon, na lalong higit kaysa kay Solomon. Siya ang kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan sa laman. Siya ang anak ng Diyos na ipinanganak ng isang birhen. Lumukob siya sa kanya. At si Jehovah mismo ay nahayag sa laman. At heto na nga siya na nakatayo roon sa buong kapuspusan. At sinabi ng mga taong yun na di sila naniniwala sa kanya. Kahit grabing higit yung pagkilalang espiritual, kita nyo, siya si Solomon idinagdag si David, idinagdag silang lahat na naroong lahat sa kanya. Lahat silang mga propeta ay pinagsama-sama sa kanya. Isang lalong dakila kaysa kay Solomon. At nung araw na yun, hayan nga, ang sabi niya, kung inyong salitain ng mga salitang niyan laban sa akin, kayo'y patatawarin ko. Subalit pagparito ng Espiritu Santo, ito'y magiging lalong dakila kaysa ngayon at higit na kahatulan. At heto na tayo ngayon nasasaksihan ng siya ring Diyos na yun na ginagawang siya ring parehong mga bagay. Ako'y naniniwalang babangon ng reynang ito sa araw ng paghatol at hahatulan ng lahing ito. Dahil siya'y nagsisi at naniwala sa mensahe na ipinapangaral ni Solomon at nanampalataya sa Diyos. May tunay na bagay siyang nakita. Alam niyo kung anong problema sa panahon ngayon? May mga tao, napakaraming tao, na mga taong nakikianib lang at nagpupunta lang ng simbahan at nakatuon sa kredo. Kita niyo? Na malagi lang sila sa lahat nitong kasinungalingan, lahat ng rebultong ito, at lahat ng naglalaki at nagagandahang mga gusali,
At tayo, huwag po tayong manangan sa ganong mga bagay na ipagsisiksikan natin. Kita nyo? Ang Diyos ay hindi nananahan sa naglalakihang gusali. Sa puso siya nananahan. Kita nyo? Ang Diyos ay hindi nananahan sa intelektual na edukasyon. Siya'y malayo roon. Nananahan siya sa kababaang loob sa inyong puso. Nananahan siya sa kanyang salita. At ang kanyang salita ngay magpupunta sa inyong puso. At isasaysay nito ang sarili at magpapahayag. Ipinapaliwanag niya ang kanyang sariling salita sa pamamagitan nyo. Sinisikap niyang maghanap ng tao na kanyang mahahawakan upang ipakita na siya pa rin ay Diyos, kita nyo? At siya ngang talaga, kanya ngang gagawin niyan kung makakakuha lamang siya ng isang tao na kanyang mapapangusapan, kung makakakuha lamang siya ng isa uling babaeng inaagasan ng dugo. Mangungusap nga siya sa siya ring parehong paraan. Magagawa nga niya ang siya ring bagay na yon na magpapakilala, maghahayag. Nasa presensya tayo ng Diyos. Pero di natin napagkikilala ito. May naalala tuloy akong isang kwento. Marahil ay nasabi ko na ito sa inyo minsan. Di ko po alam. May kinalaman ito sa tinatalakay natin ngayon. Gaya ng pagkakaalam nyo, ako'y nangangaso sa kakahuyan. At nandun ako noon sa mga kakahuyan sa Hilaga. Nung araw ay umaakyat ako doon para makapangaso sa tuwina at may kaibigan ako noon sa dakong iyon ng pangalan ay Bert Cole. Isa siyang mahusay na mangangaso. May pagkakalahating Indian siya. Hindi ko na nga siya kailangang alalahanin pa. Hindi kasi siya maliligaw at kami nga'y magkaibigang matalik talaga. Pero siya na ang pinakamalupit na tao sa puso na nakita ko. Wala siyang puso talaga. Pinahiligan niyang mamaril ng maliliit na inakay na usa, maliliit na batang usa po, para pasamin lang ang loob ko. At tapos sasabihin niya, "Oh, mga pusong manok lang talaga kayong mga mangangaral. Billy, mas gagaling ka pa sana na mangangaso kung di ka lang sana isang mangangaral." Sabi, "Masyado kang pusong manok." Sabi ko, "Bert, di na pusong manok ang tawag dyan." Ngayon, ayos lang namang mamaril ng batang usa kung pinapayagan naman ng batas. Si Abraham nga'y pumatay ng batang baka para maihayit maipakain sa Diyos. Wala ito sa laki o kasarian nun. Pero ang kaso nga rito ay yung pagiging malupit sa bagay na ito. At siya nga'y basta na lang mamamaril ng mga batang usa at magtatawa lang. Magtatawa dahil ang sama-sama ng loob ko sa bagay na yun. Bueno, ngayon, kanyang ginawa ngayon. At may isang taon na pumunta ako roon. At may naimbento siyang maliit na silbato na kung ihipan niya, parang munting batang usa na umiiyak. Alam nyo, umiiyak para sa kanyang nanay. At kaya ang sabi niya, "Hey Billy, bago tayo lumakad ngayong umaga," sabi, "may gusto akong ipakita muna sa iyo na hawak ko rito." At ipinakita niya yun sa akin. Sabi ko, "Bert, wag mo sabihin gagamit ka ng bagay na gaya niyan." Sabi niya, "Oh, umayos ka nga?" At ang lalaking ito ay may mga mata siyang parang ganon sa bayawak. Gaya nung sa mga kababaihan ngayon na pinipintahan nila yung mata nila, alam nyo, nang pagganon, parang ganoon. Alam nyo, pinandilatan niya ako ng mga mata niyang parang sa bayawak, at yung mata, halos matakot ako. At sabi ko, "Bert, wag mong gawin yan." Sabi niya, "Oh, mga pusong manok lang talaga kayong mga mangangaral." Kaya kami ngay, medyo nahuli ako ng dating doon nung panahong yon. At itong mga whitetail sa Hilaga, yung mule deer nyo rito, lalakad lang yun ng dire-diretso sa inyo. Pero hindi yung mga usang yun. Sa tuwing papuputukan siya ngay, yung sinasabi niyong si Houdini na mahusay sa patakas-takas na yan, siya'y baguhang may tuturing doon sa kanila. Kaya medyo huli na noon na ilang beses na rin silang napaputukan. At ang mga usang yun ay nagtatago na sa sukal, kumakain sa gabi sa liwanag ng buwan, at nagtatago-tago sa umaga. Nilakad namin hanggang sa marating namin sa tuktok yung Jefferson's Nuts, papakyat ng Mount Washington. May nasa 6 na pulgada ang taas ng niebe noon sa lupa. Mainam na panahon yun para tumunton ng bakas. Pero ni isang bakas ay wala kami nakita. Sabi niya, "Ano sa palagay mo, Billy?" Sabi ko, "Kaya't natakot niyo marahil silang lahat dito at nagsialisan tuloy sila dahil sa mga masingan na pinaputok niyo." At kaya nagpatuloy na kami. Pagkaraan ng ilang sandali, noong mga bandang alas 11 na, lagi nga kaming may baon-baon na maliit na bote ng termos na may lamang mainit na tsokolate para yun sa baka sakaling masugatan kayo o anuman. Pampagising yon ng diwa at may tinapay din na may palaman. Kaya nung bandang alas 11 o alas 11:30 sa palagay ko, dumating kami sa isang puwan doon na kasinlaki ng arena rito o ng gusali rito at walang masyadong kahoy doon. Kaya't naupo na siya. Isinandal niya yung mahabang baril niya sa may puno. Kaya kamang binubunot siya rito. At sa isip-isip ko, baka kukunin lang niya yung bote niya ng termos. Naisip ko, bueno, kakain na kami. Kadalasan kasi, umakit kami ng bundok at kakain, at magtutungo yung isa sa isang daan, at yung isa sa kabilang daan, at babalik pagkatapos, at kabisado namin ang pabalik maigi. At kung may makuha kaming usa, sasabit lang namin yon, at tandaan namin kung saan yun isinabit, pupunta kami at tutulungan ng isa't isa para kunin ang mga yon. Kaya naisip ko, kakain lang siya ng tanghalian niya, at maghihiwalay na kami.
dahil halos nakaabot na kami doon sa wala na masyadong punong kahoy. Kaya may binubunot siya sa likod at minabuti ko na rin kunin yung bote ng termos ko. Kumuha ng tsokolate at isinasalin ko na yon. At binunot niya yung maliit na lumang silbato niya sa bulsa niya. At hinipan niya yon ng malakas ng paganito. At tumingin siya sa akin ng mga matay niya ay nandidilat na parang mata ng bayawak uli at hinipan yung silbato. At nung mahipan na niya, doon lamang sa halos kasing lapit lang nito rito sa gusali, may isang malaking inahing usa ang lumantad. Ngayon, kung may mga kapatiran po tayong babae rito na marahil hindi alam kung ano ang inahing usa. Ang inahing usa ay nanay na usa. At kita nyo, yung silbato na yon ay sanggol na usa. At umiyak yon. At kaya lumantad ang malaking inahing usang ito. At nasa 11:11 yun ng umaga, alam ng kahit sinong nangangaso ng usa na isa yung di magandang oras para mangaso. Nagtatago sila sa sukal. Kaya heto na nga tumayo ito roon at tumingin-tingin sa paligid. Kitang-kita ko nga siyang lantad na lantad. Tumingin ang kasama ko sa akin at tinipa niya uli yung silbato. At imbis na tumakbo palayo, lumakad yung usa sa lantad. Ngayon, di po yun pangkaraniwan. Di nila ugaling gawin yon. Alam yan ng kahit sinong mangangaso. At di nga nila gagawin yung ganon. Pero lumakad nga ang usang ito sa lantad. Bakit? Isa kasi siyang nanay. Isa yung sanggol. Sadyang ipinanganak na yon sa kanya na maging isang ina. At may supling na naroon. At sinipat na ni Bert. Hinila na niya yung gabilya. Inilinya na niya yung 30 o 6. At isa nga siyang asentado. At nakita ko siyang pumosisyon na siya ng paganito. At alam kong pasasambulatin na niya yung tapat na puso ng usa na yon at tatagos yung bala ng dulo sa dulo gamit ang 180 granong bala na hugis kabuti. At sa isip-isip ko, papaanong nagagawa mo ang bagay na ito, Bert? Papaano mong naatim na maging ganitong kasama? Natatawagin mo ang nanay na usang yan sa lantad at babarilin ang puso niya na tatagos sa kanya. At siya hinahanap lang naman niya ang kanyang supling. Papaano mo naatim na maging ganyang kalupit na gagawin mo ang bagay na yan? Iniisip-isip ko nga yun noon. At nakita ko na nga siyang iniumang na niya yung baril ng paganito. At di ko nga maatim. Di ko maatim na tingnan yun. Sobra-sobra yun sa akin. Sa palagay ko'y pusong manok lang talaga ako. Tumalikod ako. At naisip ko, Diyos, paano niya naatim na gawin yun? Papaanong may isang tao na magmamalupit ng ganoon na gagawin yun? Na basta na lang babarilin ng kaawa-awat tapat na puso ng nanay na yun na tatagos sa kanya. Ngayon, ang usa na yun ay di lang nagkukunwari. Hindi siya nagpapanggap lang doon na parang palabas lang niya yun. Isa siyang nanay. Nakita niya ang mga ngaso na yon nung iumang nito ang baril nito. Pero tumalilis ba siya? Hindi po. Ang supling niya ay nasa panganib. At sinisikap lang naman niyang hagilapin ang supling niya. At tumalikod nga ako, gaya ng sabi ko, at nagsimula. Sabi ko, Panginoong Diyos, papaano niya naatim na gawin yun? Inabangan ko at naghintay, pero di pumutok yung baril. At bumaling ako at tumingin, at yung baril ay nanginginig ng paganito. Hindi niya yun maiumang ng diretsyo. Tumalikod siya. Yung naglalakihang mga mata niyang parang sa bayawak ay nagbago. May mga luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Inihagis niya yung baril sa gilid at sabi niya, Billy, ayaw ko na ng ganito. Akayin mo ako sa Jesus na yun ay pinapangaral mo. Doon mismo sa gilid na yon sa may niebe, inakay ko siya kay Kristo. Bakit? May bagay na tunay kasi siyang nakita. May bagay siyang nakita na tunay na dalisay. Kung sila ay di iimik, ang mga bato ang sisigaw. Ang nanay na yon ay di lang nagpapanggap doon ng isang palabas. Isa siyang tunay na nanay. Kahit na kamatayan pa yun o ano paman, tumindig siya roon sa harap ng kamatayan na nalalamang sa anumang minuto ay sasambulat ang bala patagos ng kanyang puso. Pero siya ngay naroon para sa kanyang supling. Kung magagawa lamang natin sana na maging ganong kasapat na Kristiyano, kung papaanong ang usa na yun na isang nanay, bakit? Ipinanganak kasi siyang isang ina. Ipinanganak siya para maging isang ina. Tayo ay ipinanganak naman para sampalatayanan ang salita ng Diyos. Tayo ay ipinanganak para sampalatayanan si Jesus Kristo. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Ilan sa mga narito ngayon na nagtaas ng kanilang kamay ang makapagsasabi, Kapatid ni Branham, tunay na ninanais kong maging ganong uri ng Kristiyano kung papaanong ang munting nanay na usang yun na isang nanay. Akin pong ninanais ng puso ko'y mapuno ng husto na ang laman ay si Kristo na magagawa kong tumindig sa harap ng anumang bagay at maging sadyang tunay na Kristiyano kung papaanong ang usa na yun ay isang nanay. Yung ganong uri ng karanasan ang nais kong taglayin. Maaari niyo po bang itaas ang inyong kamay? Pagpalain kayo ng Diyos. Mainam yan. Pagpalain kayo ng Diyos. Napakarami sa lahat ng dako. Ako'y lubos na nagpapasalamat na may sapat na tunay na bagay pa rin kayo na nariyan sa kaibuturan nyo na makapagbubunsod sa inyo na manampalataya. Kita nyo, ano po kaya kung hindi kayo manampalataya? Hindi po ba't magiging kalunos-lunos yun na makita ang isang di mananampalataya sa kalagayan ng kanilang mga puso ay gano'n na lamang katigas na di na sila makasampalataya talaga? Nahatulan, napariwara, napalayo, walang kaalam-alam tungkol sa bagay na ito. Hindi na nalaman ng oras nakakatok na ang kamatayan sa may pinto.
kinakailangan niyong lumipat patungo sa walang hanggan. At sinabi nga ni Jesus, maliban ang tao'y ipanganak na muli, maging ganong kasapat na Kristiyano, kung paano ang usa na yun ay isang nanay, hindi ninyo makikita ang Diyos. Tapos na kayo, kahit gaano pang karaming simbahan ang aniban nyo. Nakikipag-usap nga siya noon sa isang pinuno ng relihiyon nung araw na yon, kay Nicodemo, 80 anyos na lalaki. At sinaysay sa kanya na dapat siyang maipanganak. Pinakailangan niyong maging ganong uri ng Kristiyano kung papaano ang usa na yun na isang nanay roon. Meron pa po bang hindi pa nakakapagtaas ng kamay na napagkikilala nilang tunay ang presensya ng Diyos? Kilalanin niyo ito at sabihin, alam kong nagkamali ako. Kapag inyong nakilala na kayo ay nagkamali, nakikilala niyo ang presensya ng Diyos. Pero kapag hindi mo na pagkikilala na ikaw ngay mali, ang sabi ng Biblia, ikay aba. Sa kapanahon ng ito, ang iglesia ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad, at di ito nalalaman. Isipin niyo na lang ang isang lalaki o babae sa lansangan, aba, bulag, dukha, maralita, at hubad, at masasabi mo nga sa kanila na sila'y hubad, at sila'y makikinig sa iyo. Pero papaano naman kung sila'y hubad, at di nila yun paniniwalaan? Isa nga yung malubhang kalagayan sa pag-iisip. Bueno, ngayon, ganun din ito sa kalagayang espiritual. Ang mga tao ay espiritual na bulag, aba, maralita, hubad sa harap ng Diyos. Mga makasalanang sinusubukang takpan ng kani-kanilang sarili sa takip ng mga dahon ng igos ng kung anong denominasyon, at di yun nalalaman. Maaari niyo po bang itaas na ang inyong kamay kung mayroon pa? Pagpalain kayo ng Diyos. Mainam yan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bago kayo, marahil isa kayong baguhan dito na di pa nakikita ang Diyos na gumawa ng isang bagay. Pero bago nga kayo makakita ng anumang bagay, inyong sabihin nga, tinatanggap ko ito sa batayan ng salita. Batid ko na narito mismo ang isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Ang dakilang Espiritu Santo na Diyos ay narito mismo. Akin itong nararamdaman. Akin itong sinasampalatayanan. Itataas ko ang aking kamay. Isa akong makasalanan. Magsusumamo ako para sa kaligtasan. Makalangit na Ama, iyo pong pagpalain ng mga narito na nagsipagtaas ng kani-kanilang mga kamay. Hinihiling namin na ang iyong habag ay may pagkaloob sa mga narito na mga makasalanan, na marahil kaanib sila sa iglesia. Pero di nga nun ibig sabihin na sila'y hindi makasalanan, at kanilang itinataas ang kanilang mga kamay, ninanais nilang maligtas. Panginoon, may kung anong bagay sa kanilang tabi. Nakikilala po nila ang Espiritu Santo na nariyan, at kanilang nakikilala na ito nga ang Diyos. At ito'y sinasabi sa kanila na sila'y wala pa nitong karanasan na dapat nilang taglayin. At kaya itinataas nila ang kanilang mga kamay. Sinabi mo, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay di ko itataboy, at batid ko pong totoo ito. Sinabi mo sa San Juan 5:24, ang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, di mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang lumalapit sa akin ay pagkakalooban ko siya ng walang hanggang buhay. Ibabangon siya sa huling mga araw. Yan nga ang iyong mga pangako, Ama. Inihiling ko po ang bawat isa sa kanila. Marahil mga Kristiyano rin naman, Panginoon, na nagsusumikap na lumakad sa buhay, nagsusumikap na mamuhay ng mas mabuti sa bawat araw, at sila'y nagnanais ng isang karanasan ng mas mabuting paglakad. Kanilang ang itinataas ang kanilang mga kamay rin. Ama, dalangin ko na iyo silang pagpapalain. Nawa po'y matagpuan nila ang buong kasapatan ngayong gabi kay Kristo, ang salita na nagsalaman sa kalagitnaan namin. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Itinatagubilin ko sila sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos. At maupo lamang po kayo ng time team. Kita nyo, ng ilang saglit. Oh, grabe. Lumampas na pala ako ng 5 minuto sa oras ko. Ipagpaumanhin niyo po. Hindi ko po sinasadya na makapang-usap ng mahaba. May sasabihin pa po ako. Tiisin po muna natin ito ng ilang saglit. Bigyan niyo po ako ng 5 pang minuto kung mamarapati niyo. Ilan po ang nakakaalam kung ano ang Diyos? Alam nga natin kung anong sinasabi ng Biblia na kung ano nga siya. At sinasabi ng Biblia, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At sinabi ni Jesus sa San Juan sa 14 na kabanata, sa 12 talata, sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Hindi po ang mga kunwa-kunwarian lang na sumasampalataya, bagkus ang sumasampalataya sa akin. Totoo ba yon, mga kapatid kong ministro? Totoo po. Ilan po sa mga nagbabasa rito ng Biblia ang nalalamang totoo yan? Ang kalangitan at lupa ay lilipas, pero ang kanyang mga salita ay di mabibigo. Ipinangako niya ito. Ngayon, tunay ngang hindi maikakaila na may mga taong may sakit dito sa inyo riyan. Hindi ko po kayo kakilala kahit konti. At upang patunayan itong sinasabi ko kanina, kung papaanong ang anghel ng Panginoon noong mga araw na iyon na nagdaan, mga nakaraang panahon na nagdaan, sinabi nga ni Jesus kung papaano ang nangyari sa panahon ni Lot,
ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Nakikita niyo po ba ang sinasabi ko rito? Yung tungkol sa mga pangalan at lahat na ibang nakaposisyon na, linyadong-linyado na ang iglesia. Nakikita niyo po ba? Ngayon, tiyak ko po na nakukuha niyo yung mga ibig kong pakahulugan na nasa pagitan ng mga talata at iba pa na hindi ko nabanggit. Nakikita niyo itong ibig kong sabihin. Ngayon, kung kayo po rito na mga may sakit at nangangailangan, ako'y, ano bang saysay na tatayo pa ako rito? Ano bang saysay na tatayo ako rito na manlilinlan lang? Kung yan lang pala ang ginagawa ko, mas mabuti pa sigurong ako'y tuluyang, di ko na nga nanaising mabuhay pa. Mas mabuti pa sigurong mamatay na ako. Mas pipiliin ko na sigurong lumabas at maging iba na lang imbes na maging manlilin lang. At anong gagawin sa akin ng Diyos? At di ko nga alam kung makalalampas pa akong buhay sa buong magdamag na ito. At ganun din kayo. Pero ang maging isang manlilin lang, ang gusto nga natin ay, ano bang saysay na maging isang manlilin lang? Maaari ka namang maging tunay. Pero nakita nyo nga, sadyang ang kakaiba ito sa inyo. Ngayon tingnan nyo, kung ipinapahayag ko ng mga kasulatang ito ay kailangang maganap, itong mismong binasakot ipinakita sa inyo nitong huling 2 gabi, kung ano nga si Jesus, kung ano ang presensya niya sa panahon ngayon. At siya nga'y magbabalik talaga sa huling mga araw. Alam po natin yan, sa pamamagitan ng katawan ng tao, at ipapahayag ang kanyang sarili sa ganoon ding paraan. Alam nating lahat yan. Tayo ba'y nalalaman na ito? Sabihin nyo, Amen, kung ganoon nga. Sige, ngayon, para sa kaaliwan ng inyong damdamin, sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko ito sa inyo, sa kanyang pangalan. Siya'y narito, ang siyang Diyos na bumabat nakipag-usap noon kay Abraham. Nakatalikod ang likod niya sa tolda, at si Sarah ay naroon noon sa tolda na nalalaman niya ang iniisip nito. Sinabi niya na magiging ganoon din ito sa pagparito niya. Tumingin siya sa mga nakikinig doon at pinalos ang naroon sa kanilang puso. May isang babae na humipos sa kanyang damit. Tumingin siya sa paligid hanggang sa makita niya ang babae, at nagsaysay sa babae. Ang bulag na si Bartimeo, nahipo ang kanyang damit nung sumigaw ito, "Ikaw na anak ni David, kahabagan mo ako." Nakatayo ng 200 yarda ang layo kung saan siya dumaan. Ang pananampalataya ng bulag na ito ay nagpahinto sa anak ng Diyos sa daan at bumaling at nagsabi, "Dalhin niyo siya rito." Ang pandak na si Sakeo doon sa itaas ng punong kahoy, itinago niya ang sarili niya doon, sabi, haya't di siya naniniwala na isa siyang propeta rin. At si Jesus ay dumating, tumayo sa ilalim ng punong kahoy at tumingala, at sabi, "Sakeo, bumaba ka." Tinawag siya sa pangalan niya. Noong panahon na di pa nakakasalamuhan ni Jesus sina Pedro, kaya't dinala siya ni Andres doon. Nung makita niya ito na paparating, sabi, "Ang pangalan mo ay Simon, ikaw ang anak ni Jonas." Sinabi sa kanyang pangalan niya. Sinabi sa kanya kung sino siya. Sinabi rin kay Nathaniel ang kinaroroonan niya noon. Anong ginagawa niya noon? Maging yung babae, at kung ano nga ang kalagayan na kinasasadlakan niya, kung anong suliranin niya, kung anong karamdaman niya. Ang Diyos yan, mga kaibigan. Ilan ang nananampalataya riyan ng buong puso niyo? Sabihin, Diyos nga yun talaga. Ilan po sa inyo rito ngayon ang alam nilang wala kung kahit anong bagay na nalalaman tungkol sa inyo? Itaas niyo po ang inyong kamay. Sabihin niyo po, alam po na walang nalalaman ang lalaking ito tungkol sa akin. Isa lang siyang tao. Ganun nga ako. Ako'y isang kapatid niyo lang. Narito po ako na sinisikap kong tumulong sa inyo. Pero ipinapahayag ko, ilan po ang nakabasa na ng aklat ko at ibang bagay? Kayo alam niyo, sumasampalataya ba kayo na yun ay katotohanan? Ito na ang huling mga araw, at ngayon tulungan nawa tayo ng Panginoong Yesus. At kung paparito siya ngayong gabi, at ni isa sa inyo ay huwag magpatayo-tayo, manatili lang sa inyong kinaupuan kung saan kayo naroon, at manampalataya. At ang Panginoong Yesus ay paparito ngayong gabi, at patototohanan itong mga bagay na ito na kanyang sinabi, itong mga bagay na kanyang ipinangako. Kung patototohanan niya ang mga bagay na ito na katotohanan talaga, kayo po ba isasampalataya na sa kanya? Manampalataya. Makalangit na Ama, ngayon po'y naipangusap ko na ang tungkol sa iyo. Kung ano ka noon, kung ano ka ngayon. Kaya ngayon, ikaw lamang ay humakbang sa tagpo rito. At ang mga taong nakaupo sa dako rito sa mga nakikinig, mga ganap na di ko kakilala, magagawa mo po bang ihayag ang iyong sarili sa amin sa gabing ito, Panginoon, na malaman namin at makilala ng mga kasulatang ito'y ipinangyari na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Na kung kami nabubuhay na ngayon sa huling mga araw, gaya ng sinabi niya na kanyang ihayag ang kanyang sarili sa huling mga araw, gaya ng ginawa niya sa Sodoma bago dumating ang ipinangakong anak kay Abraham. Bueno, ang maharlikang binhi ni Abraham na hinihintay ang maharlikang anak, ang siyaring mga bagay na ito ay mangyayari. At kung mamasdan maging yung mga lokasyon, panahon, mga pangalan, at lahat na ganap na nakalinya na, Ama, iyo pong tulungan kami. Yan ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, inihiling ko sa inyo na manalangin ang bawat isa sa inyo. Anumang bagay na kamalian, inyong ang idulog ito sa Kanya.
Ngayon, siya ang dakilang saserdote. Siya nga po pala, ilang mga ministro ang narito ngayon sa gusali. Itaas niyo po ang inyong mga kamay, saan man kayo. Sa palagay ko ay nasa 30 o 40. Ngayon, ilan po sa inyo ang alam ito? Nasa aklat ng mga Hebreo, sa Bagong Tipan, ang sabi riyan na ngayon, si Jesus Kristo ay dakilang saserdote na naihipot na ahabag sa ating mga kahinaan. Maaari niyo po bang itaas ang inyong mga kamay at sabihin, alam kong yan nga ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Tama. Sige, ngayon, kung siya nga ang dakilang saserdote, siya nga siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nahayat, kung hihipuin niyo siya ngayong gabi, kikilos siya gaya ng ikinilos niya noon. Tama po ba? Gaya nga ng ikinilos niya noon. Bueno, nung hipuin ng babaeng ito ang kanyang damit, sasabihin niyo, oh, kung magagawa ko lang sana, yung pananampalataya niyo po ang hihipo, yung physical. Hindi niya mararamdaman. Yung pananampalataya po ng babae ang humipos sa damit. Yung pananampalataya niyo ngay maihipos siya ngayon. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Kaya naman, kung ang salita ng Diyos ay nahayag, yahayag niya ang siyaring bagay at ipapakita ang siyaring bagay. Inyo bang sinasampalatayanan niya ng buong puso niyo? Sige, ngayon, inyo lamang siyang pagkatiwalaan. Sampalatayanan niyo siya. Huwag kayong magalinlangan. Bagkus manampalataya kayo sa Diyos na kanya nga itong gagawin. Sa inyo po, sa gawirito, kayo po'y manalangin lamang at manampalataya lamang ng buong puso niyo. At ganoon din sa mga narito sa gawirito. And if God will let one or two people that you know that is infallible, how many of you will believe then that we recognize His presence? Then that's all necessary. That's all necessary. At kung ipangyayari ng Diyos sa isa o dalawang tao na malaman ito, na hindi ito nabibigo, ilan sa inyo ang sasampalataya kung ganoon, na napagkikilanlan na natin ng kanyang presensya? Kung ganoon yun na lamang ang natitirang bagay na dapat nating gawin. Yun na lamang ang natitirang bagay na dapat nating gawin. Binibini na nakaupo riyan, nakatingin sa akin, dumadanas ng sakit sa puso. Nananampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang puso na yan? Paigihin ng kalagayan mo? May sakit ka sa puso. Kung totoo yun, itaas mo ang iyong kamay. Ako ba estranghero sa iyo na di kita kakilala? Pero totoo yun. Sige, ikaw po binibini. Ubaning babae na nakaupo riyan. Sige, binibini naman na nakaberde. Itinaas mo ang kamay mo riyan. Ikaw, ang sakit mo'y arthritis. Nananampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos sa arthritis? Kung totoo, itaas mo ang iyong kamay. Kita nyo? Sige, kita nyo? Now something come over you, didn't it? See, that light. How many ever seen the picture of that light? That's hung right over the woman. All at once, a real sweet feeling come over you. That's what did it. See? God blessed you, healed you, make you well. Do you believe it? Mangyaring nung itaas, ngayon, may kung anong bagay nga na lumukop sa iyo, hindi po ba? Kita nyo? Yung liwanag na yon. Ilan po rito ang nakakita na sa litrato ng liwanag na yon? Hayan nga itong nakalutang sa ibabaw mismo ng babae. Bigla ka na lang nilukuban ng tunay na banayad na pakiramdam. Yun nga ang nangyari, kita nyo? Pinagpala ka ng Diyos, pinagaling ka, pinaigi ang lagay mo. Sumasampalataya ka ba rito? Sumasampalataya ka ba na nababatid niyang suliranin sa iyo? Siya lamang ang may kakayahang magpagaling sa iyo. Isa itong maitim na anino, epilepsy. Kung tama, itaas mo ang iyong kamay, kabataang binibini. Nag-iba ang iniisip mo kaysa sa iniisip mo kanina, hindi ba? Nakita mo ba nung huminto ako, yung pagtawag na yon? Ay kumilos yun. Para ngayon doon, para sa iyo. Ngayon, kung makasasampalataya ka lamang ng buong puso mo, ang mga sumpong na yan ay lilisan sa iyo. Iyo ba itong tatanggapin at sasampalatayanan ng buong puso mo? Pagpalain ka ng Diyos, humayok at sampalatayanan ito. Dito naman sa binibining nakaupo rito, pinahirapan siya ng sakit sa tiyan. Sumasampalataya ka ba na paigihin ng Diyos ang kalagayan mo? Ikaw nga na nandyan sa dulo riyan. Ikaw ba'y nananampalataya na pagagalingin ka ng Diyos? Paigihin ka sa sakit mong yan sa tiyan? Siya nga ba? Tinatanggap mo? Sige, pagpalain ka ng Diyos. Ako'y ganap na estranghero sa babae. Di ko siya kakilala. Isa lang siyang babaeng nakaupo riyan. Pero Diyos ang kumilos sa bagay nito. Sumasampalataya na ba kayo ng buong puso niyo ngayon? Sige, manampalataya lamang kayo. Binibining nakaupo rito sa bandang dulo. Pinahihirapan ka ng sakit sa apdo. May bato sa apdo. Atay, ginagambala ka nito. Kung totoo yun, itaas mo ang iyong kamay. Ganap kitang di kakilala. Tama nga, kita nyo? Diyan naman sa binibining nakaupo sa tabi mo. Siya'y pinahihirapan din. Nakikita nyo ba ito? Di nyo ba nakikita ang liwanag na yon na nasa ibabaw ng babae? Ang babae may sakit sa bato.
Tama, may uremic poisoning siya sa bato niya. Kung tama, itaas mo ang kamay mo. Yung binibini naman na napahawak sa iyo ngayon, siya'y pinahirapan ng sakit na nerbiyos. Kayong dalawa di ko kakilala. Hindi kayo taga rito. Tama yon, hindi po ba? Kayong mga taga Iowa. Galing kayo sa siyudad ng Des Moines. Tama, hindi po ba? Ikaw ba'y nananampalataya na magagawang sabihin sa akin ng Diyos ang iyong pangalan? Gaya ng ginawa niya noon kay Pedro. Kung makasasampalataya ka lang ng buong puso mo, ang pangalan mo ay ginangwag. Kung tama, itaas mo ang kamay mo. Sige, bumalik kayong magaling na ngayon. Pinagaling na kayo ni Jesus Kristo. Inyo na po bang napagkikilala ang kanyang presensya na nalalaman niyong siya'y narito mismo? Kung ganoon, maaari niyo bang ipatong ang inyong mga kamay sa isa't isa ngayon habang ang Espiritu Santo ay sumasa inyo? Espiritu Santo yan na nasa inyo. Ngayon, ang bawat isa sa inyo ay maaaring ang mapagaling mismo ngayon kung sasampalataya lamang kayo rito. Sinasampalatayanan niyo na ba ito ng buong puso niyo? Makalangit na Ama, wala nang ang bagay na natitira pa kundi pananampalataya. Amin ngayong tinataboy ang lahat ng kadiliman. Sa isang revival, gaya ng nabanggit ko nung simula, ang alon ay dumarating na yung tubig ay kumikilos-kilos ng taas-baba para anurin ang lahat ng di pagsampalataya palabas. Ngayon habang ang Espiritu Santo ay umaalon ng pabalik-balik sa mga taong narito, naway ang lahat ng di pagsampalataya anurin ng palayo, at nawa ang kapangyarihan ng Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat ay palayain na ang bawat nagdadalamhati sa gabing ito. Sinasaway ko ang Diablo, Satanas, isa ka lamang panakot at wala ng iba, at ikay nabunyag na mismo rito sa mga tao sa pamamagitan ng nakabatay sa kasulatang mga patunay ng buhay at nagbangong muling Jesus. Inuutusan kita sa pamamagitan ng buhay na Diyos na lumayas ka sa mga taong ito at lisanin sila sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lahat ng nakatanggap ng kanilang kagalingan, tumayo po kayo ngayon at sabihin nyo, sumasampalataya akong tunay. Ano man ang mangyari, gaano man katagalang gugulin, ako'y nakatitiyak na talagang gagaling at gagaling ako. Tinatanggap ko ito ng buong puso ko. Itaas nyo ang inyong mga kamay ngayon. Salamat sa iyo, Panginoon. Papurihan nyo ang Panginoon. Sige, tama yan. Purihin nyo siya. Ngayon, itaas nyo lamang ang inyong mga kamay at purihin siya para sa inyong kagalingan, kagaya ng ginagawa nyo sa inyong simbahan. Kapatid,